Si Son Kilong, ang tanyag na tagapagmana ng pamilya Son ng Seheng Group, ay espesyal na pumunta sa isang Michelin restaurant sa Paris upang tikman ang tofuso. Gayunpaman, pagkatapos kumain, nagpakita siya ng maraming pagpuna at sinabi pa na ang sabaw ay parang tubig na pinagbanlawan ng palayo. Kinagabihan, pumunta si Kilong sa isang bar upang magsaya kasama ang kanyang mga kaibigan at ginamit pa ang mamahaling alak na Romani Conti sa paglalaro ng bowling. Ang kanyang magulong imahe ng pagliliwaliw ay nakunan at kumalat sa internet. Si Wang Lin, ang pangunahing babaeng karakter ng kwento na reinkarnasyon ng may-ari ng wine shop na Wang, ay nakita ang mga larawan ni Kilong at inakala niya na isa lamang itong walang kwentang playboy. Sa gabi ring iyon, nagkaroon ng banggaan ang sasakyan ni Kilong sa isa pang sasakyan. Nakaagaw pansin ang media sa pangyayari at nagpalabas pa ng balita na si Kilong ay nagmamaneho ng lasing. Pagkatapos niyang bumalik sa bansa, si Kilong ay pinagalitan ng husto ng kanyang ama at kinumpiska ang lahat ng kanyang shares sa kumpanya. Ang lola ni Kilong na naka-ospital dahil sa malubhang sakit ay tinawag siya at ang kanyang kapatid na babae, si Sun Wei, upang pumunta. Ito ay upang hanapin ang tofuso dahil matagal ang hinahangad ng kanyang lola na tikman muli ang lasa ng pagkain na iyon. Naantig sa kabaitan ng kanyang apo, ibinigay ng lola kay Kilong ang isang pamanang jade pendant. Nakita ni Sun Wei ang eksenang ito at nagpakita ng matinding pagkadismaya dahil naniniwala siya na si Kilong ay isa lamang playboy at hindi karapat-dapat tratuhin ng ganoon. Dahil inakala niya na laging pinapabora ng lola si Kilong, galit na umalis si Sun Wei. Pagkatapos, gusto ng lola na ilipat ang kanyang shares kay Kilong, ngunit inutusan niya itong kunin ang pamanang bote ng alak ng pamilya Wang sa loob ng 100 araw. Upang makuha ang mana, napilitan si Kilong na magsimulang maghanap ng bote ng alak. Kung babalikan ang Shanghai noong 1936, si Fang Laoban, ang may-ari ng pinakatanyag na restaurant sa Shanghai na Zhulin, ay kinailangang magtago sa ilalim ng tulay dahil sa utang. Ang target ng nagpapautang ay ang pamanang bote ng alak ng kanyang pamilya. Ang kusinerong si Zhang Zhaigang ay nagpatakbo ng isang maliit na restaurant na tinatawag na King Yu kung saan ang tofu soup ang kanilang pangunahing putahe. Si Fei Fei, ang babaeng inampun niya, ay gusto ang sabaw na ito at madalas siyang tulungan. Isang araw, ipinagbigay alam ni Kong Xiaodong, ang apprentice ni Zhaigang, na malapit nang kumpiskahin ang Zhulin para pambayad sa utang. Nagmamadaling tumakbo si Zhaigang sa restaurant, ngunit pinalibutan na ito ng mga tao mula sa Huang Banggang. Nang hilingin ni Zhaigang na makapasok, sinabi nila na nagpalit na ng may-ari ang Zhulin at pinaalis siya. Sa sandaling ito, si Jiang Shikai, ang pangalawang pinuno ng Huangbang, ay naghahanap sa buong Zhulin para sa pamanang bote ng alak ng pamilya Fang. Umalis si Zhaigang sa Zhulin at hinanap si Fang Laoban sa lahat ng dako. Pagkatapos ay nalungkot siya nang malaman na si Fang Laoban ay nalulong sa opyo at napilitang ibenta ang Zhulin upang bayaran ang kanyang utang. Pagbalik sa kasalukuyan, pumunta si Kilong sa wine factory ng pamilya Wang at nagkataong nakatagpo ng isang grupo ng mga tauhan na nanggugulo. Lumabas na si Wang Boleang, ang may-ari ng wine factory, ay umutang sa kanila at hindi nakabayad. Dahil wala si Wang Boleang sa bahay, kinuha ng mga tauhan ang mga gamit sa pabrika upang bayaran ang utang, kasama na ang mahahalagang bote ng alak. Sinubukan ni Wang Lin at ng kanyang mga kaibigan na protektahan ang alak, ngunit hindi sila pinansin ng mga tauhan at binasag pa nila ang ilang banga ng alak. Sa nakita niyang eksena mula sa labas, dali-daling tumawag ng pulis si Kilong. Nag-aalala na mababasag ang pamanang bote ng alak na hinahanap niya, sumugod si Kilong upang pigilan ang mga tauhan, ngunit bago pa siya nakapagbitaw ng salita ay hinampas siya at nawalan ng malay. Nang magising si Kilong, umalis na ang mga tauhan at si Wang Lin ay nakaupo at umiinom ng alak habang malungkot. Upang pasalamatan si Kilong sa kanyang pagtulong, inanyayahan siya ni Wang Lin na makipag-inuman sa kanya. Ginagamit ni Kilong ang pagkakataon na iyon upang mag-alok na bilhin ang pamanang bote ng alak ng kanilang pamilya at nangako siyang tutulungan si Wang Lin na bayaran ang lahat ng kanyang utang. Sa narinig niya, agad na nagalit si Wang Lin, sinabing wala silang ganoong bote ng alak at pinapaalis si Kilong. Ang pamanang bote ng alak na iyon ay iniwan ng kanyang lolo kay Wang Lin para gamitin sa kasal niya, kaya nagmatigas siyang hindi ibebenta. Upang bayaran ang utang, tumakbo si Wang Lin sa lahat ng dako upang mangutang ngunit nabigo siya. Upang kumbinsihin si Wang Lin na ibenta ang pamanang bote ng alak, espesyal na binigyan siya ni Kilong ng isang sasakyang puno ng rosas at ilang bote ng Romani Conti. Habang umiinom silang dalawa, nagkunwari si Kilong na ikwento ang tungkol sa kanyang lola na may malubhang sakit at nais niyang makita ang pamanang bote ng alak. Gayunpaman, ipinaliwanag ni Wang Lin na ang alak ay maaari lamang buksan sa araw ng kanyang kasal. Nang marinig ito, agad na nag-alok si Kilong ng kontratang kasal at gumawa ng isang kasunduan. Sa kalasingan, pumirma si Wang Lin sa kasunduan ng hindi nalalaman. Ang oras ay bumalik sa 1936 at hindi nakita ni Zhaigang si Fang Laoban sa tindahan ng opyo. Sa kanyang pag-uwi, hinila siya ni Fang Laoban sa isang maliit na eskinita. Ibinigay ni Fang Laoban kay Zhaigang ang pamanang bote ng alak ni Zi at hiniling na ingatan niya ito ng mabuti. Sa pagkakataong ito, dumating ang mga tauhan ng Huangbang at dali-daling tumakas si Fang Laoban. Pag-uwi, itinago ni Zhaigang ang bote ng alak sa isang kabinet. Gayunpaman, nakatanggap ng balita ang mga tauhan ng Huangbang at nagpunta na humihingi kay Zhaigang na ibigay ang bote ng alak. Matindi ang pagtanggi ni Zhaigang at nagkaroon ng pagtatalo sa pagitan ng dalawang panig. Habang nagtutulakan, biglang lumiwanag ang jade pendant sa liig ni Zhaigang. Sa kasalukuyan, nakita ni Kilong si Wang Lin na lasing
at nagpasya siyang umuwi. Ngunit si Wang Lin, sa kanyang pagkalasing, ay kumapit sa kanya, kaya napilitan si Kilong na bumaba sa wine cellar para kumuha pa ng alak para sa kanya. Pagdating sa wine cellar, nagkataon na nakita ni Kilong ang isang lumuwag na piraso ng kahoy sa sahig. Inangat niya ang piraso ng kahoy at nakita sa ilalim nito ang isang kahoy na kahon na kumikinang. Kinuha ni Kilong ang bote ng alak sa loob ng kahon at sa sandaling iyon, ang kanyang jade pendant ay kumikinang din nang sinubukan ni Kilong na buksan ang takip ng bote. Dahil sa sobrang pagmamadali ay natapon niya ang alak at may kaunting tumalsik sa kanyang bibig. Kasabay nito, noong 1936, binaril ng mga tauhan ng huangbang at nabasag ang pamanang bote ng alak sa kabinet. Naistorbo si Zaigang at nabagsak sa lupa. Tumalsik ang alak mula sa basag na bote at may kaunting pumasok sa bibig ni Zaigang. Itinutok ng tauhan ang baril kay Zaigang at pinindot ang gatilyo. Tila tumigil ang oras at biglang naglaho si Zaigang. Nang magising si Zaigang, nakita niya ang sarili na nakahiga sa wine cellar ng pamilya Wang at si Kilong naman ay nasa restoran ng King Yu. Ginising ni Wang Lin si Zaigang at nalito si Zaigang sa lahat ng nasa paligid niya. Nang makita ang pamanang bote ng alak na nabuksan, galit na tinanong ni Wang Lin si Zaigang. Gayunpaman, pinatunayan ni Zaigang na hindi niya ito kilala at ipinakilala ang sarili bilang si Zhang Zaigang, ang kusinero ng restoran ng King Yu. Ayaw makisali sa gulo, inisip ni Zaigang na bumalik sa restoran upang kumuha ng pera para bayaran ang bote ng alak kay Wang Lin. Sa daan, habang nagmamaneho si Wang Lin pauwi kay Zaigang, namangha siya nang mapagtanto niya na ang Shanghai sa kanyang harapan ay hindi ang Shanghai na kilala niya. Bumalik si Zaigang sa restoran ng King Yu, ngunit ang lugar ay naging isang coffee shop. Hindi naiintindihan kung ano ang nangyayari, tumakbo si Zaigang upang maghanap sa paligid. Ang mga modernong istruktura ay labis siyang nagulat at nagpabigla. Pagkatapos, naghanap si Zaigang ng isang lumang photoshop. Ang kasalukuyang may-ari ay ang apo ng nakaraang may-ari. Nang malaman na ang kasalukuyang taon ay 2016 na, lalo pang natigilan si Zaigang. Naglakad siya ng walang direksyon sa mga kalye at ang malalakas na busina ng mga sasakyan ay nagpatakot sa kanya. Nag-aalala na mapanganib si Zaigang, hinila siya ni Wang Lin para lumayo sa daan. Sa sandaling ito, may isang sasakyan na dumating ng mabilis. Dali-daling hinila ni Zaigang si Wang Lin para tumalon palayo. Ngunit dahil sa pagkawala ng balanse, siya ay bumagsak at tumama ang ulo sa sasakyan at nawala ng malay. Dali-daling dinala ni Wang Lin si Zaigang sa ospital at ipinagbigay alam sa Siheng Group na sunduin si Kilong. Gayunpaman, inisip ni Sun Wei na bahagya lang ang sugat ni Kilong kaya sinadya niya itong baliwalain at inutusan ang mga katulong na itago ang bagay na ito. Hindi niya talaga gusto si Kilong. Nang magising si Zaigang, sinubukan niyang itulak ang mga doktor at nurse at tangkain na tumakas. Napansin ito ng security ng ospital at hinuli siya. Dinala si Zaigang sa istasyon ng pulisya. Tinanong ng pulis ang kanyang personal na impormasyon, ngunit sinabi ni Zaigang na siya ay ipinanganak noong 1912. Hindi makapag-usap kay Zaigang, tumawag ang pulis kay Wang Lin para ayusin ang problema. Hiniling nila kay Wang Lin na magbayad ng halaga upang maayos ang insidente. Ayaw ni Wang Lin na magkaroon ng criminal record si Kilong, kaya pumayag siyang magbayad para matubos siya. Bumalik sa 1936, nagising si Kilong sa restoran ng King Yu, nabigla siya sa paligid. Nang lumabas at makita ang mga sinaunang arkitektura, lalo pang natigilan si Kilong. Sinanyasan niyang kunin ang kanyang telepono upang tingnan ang kasalukuyang lokasyon, ngunit naalala niyang kinuha ito ng mga tauhan noong nakaraang gabi. Dinala ni Jiang Shikai ang telepono kay Wang Siping, ang pinuno ng huangbang, ngunit wala silang alam kung paano gamitin ito. Inutusan ni Wang Siping si Jiang Shikai na mag-focus sa paghahanap kay Fang Laoban dahil hawak nito ang lihim na ledger. Naglakad-lakad si Kilong sa mga kalye, gusto niyang kumain ng baozi, ngunit wala siyang pera. Sa sandaling ito, tumakbo si Fei Fei at niyakap si Kilong at umiyak ng malakas. Inakala niyang si Kilong ay si Zaigang. Ilang araw nang hindi makita ni Fei Fei si Zaigang, inakala niyang may masamang nangyari sa kanya. Ayaw pansinin ni Kilong si Fei Fei, ngunit nang makita siyang umiiyak ng malungkot, kinailangan niyang aliwin ito. Ngayon, bumalik si Ziyi sa Shanghai. Dali-daling hinila ni Fei Fei si Kilong sa istasyon upang salubungin siya. Nalilito si Kilong sa kakaibang pananamit at pag-ugali ng mga tao sa paligid niya. Nang makita niya si Ziyi na bumaba sa tren, naakit si Kilong sa kanyang eleganting kagandahan. Tumakbo si Fei Fei kay Ziyi at ikinuwento ang nangyari sa Zuli nang malaman ang nangyari sa pamilya. Galit na sinampal ni Ziyi si Kilong, sinisisi siya sa hindi niya pagpigil sa kanyang ama. Sa kasalukuyan, nagising si Zaigang sa kama sa bahay ng pamilya Wang. Alam niyang lumipat siya sa ibang mundo at gusto niyang bumalik upang tulungan si Ziyi. Habang wala si Wang Lin, nag-iisa si Zaigang na gumalagala sa sala. Hindi sinasadya siyang umupo sa remote control at binuksan ang Ziyi. Lubos siyang nagulat nang makita ang mga gumagalaw na larawan na nagmumula sa maliit na kahon na ito. Nagpunta si Wang Lin sa Siheng Group upang hanapin ang pamilya ni Kilong. Ngunit inakala ng gwardiya na siya ay isang manloloko at pinaalis siya. Nang malaman ang nangyari, inutusan din ni Sun Wei ang kanyang mga tauhan na huwag
huwag pansinin si Wang Lin dahil iniisip din niya na nanloloko si Wang Lin. Nanood ng TV si Zaigang at nalaman ang impormasyon tungkol sa time travel. Tumakbo siya pababa sa wine cellar at binasag ang banga ng alak, umaasang makabalik sa nakaraan. Pag-uwi ni Wang Lin at makita ito, pinigilan niya si Zaigang at ginamot ang sugat niya sa ulo. Nakita ni Zaigang ang libro na nabili ni Wang Boliang at nagulat nang mapagtanto na iyon ang kanyang libro. May selyo pa niya sa libro, ngunit hindi pa rin naniniwala si Wang Lin na si Zaigang ay galing sa nakaraan. Dinala ni Wang Lin ang libro kay Hailun, ang kanyang matalik na kaibigan na nagtatrabaho sa isang bookstore. Sinabi ni Hailun na ang librong ito ay kay isang Zaigang, isang sikat na kusinero sa lumang Shanghai, at ibinigay din kay Wang Lin ang ilang artikulo sa pahayagan na nag-interview kay Zaigang noong panahong iyon. Dali-daling naghagilap si Wang Lin ng mga lumang pahayagan at nakita ang litrato ni Zaigang. Ang mukha sa litrato ay eksaktong katulad ni Zaigang sa kasalukuyan. Bumalik si Kilong, Fei at si Yi sa restoran ng King Yu. Nang makita ang group picture ni Zaigang kasama ang pamilya Fang, labis na nagulat si Kilong. Ang lalaki sa litrato ay eksaktong katulad niya. Nakita ni Ziyi ang natitirang pamanang bote ng alak at tinanong si Kilong tungkol sa kinalalagyan ng kanyang ama. Gayunpaman, walang alam si Kilong at itinanggi pa niya na siya si Zaigang. Galit na sinampal ni Ziyi si Kilong at nagmamakaawa na alalahanin ang lahat. Umaasa siyang matutulungan siya ni Kilong na hanapin ang kanyang ama at mabawi ang Zhulin sa kabila nito. Hindi pa rin naniniwala si Kilong kay Ziyi at inakala pa niya na nagdradrama lang ito. Tumakbo palabas si Kilong at tinawag siya ng mga kapitbahay na boss Zhang. Lalo pang nalito si Kilong at inakala niyang nasa film set siya. Inagaw ni Kilong ang bisikleta ng isang dumadaan at tumakas. Nang tumayo sa mataas na gusali at tingnan ang paligid, napagtanto ni Kilong na nasa lumang Shanghai siya. Gumalagala si Kilong sa ulan nang hindi alam kung saan pupunta, at ang gutom at ginaw ay nagpatumba sa kanya sa kalsada. Nakita ito ni Fei at tinawag ang mga tao upang dalhin si Kilong pauwi. Pagkatapos gamutin ng doktor, nagising si Kilong at si Ziyi ay nasa tabi niya at nag-aalaga sa kanya. Ibinaling ni Ziyi ang natitirang pamanang alak sa ibang bote. Sa sandaling ito, tinawag ni Fei si Xiaodong at tinanong siya tungkol sa mga nangyari noong nakaraang gabi. Isinalaysay ni Xiaodong kina Ziyi at Fei ang tungkol sa pagkikita ni Fang Laoban at Zaigang. Pagkatapos, isang kaibigan ni Fei ang dumating upang magbalita na nakita niya si Fang Laoban na sumakay sa tren. Napagtanto ni Ziyi na talagang gusto ng kanyang ama na umalis. Nagising si Kilong at nakita ang kalendaryo na nakasulat ang taong 1936. Napagtanto niyang siya ay nag-time travel. Para makabalik, sinubukan ni Kilong ang lahat ng paraan, mula sa pag-chanting ng mga spell hanggang sa pagguhit ng mga amulet, ngunit lahat ay walang saysay. Nang makita si Kilong na ganoon, inakala ni Fei na may sakit siya, kaya naghanap siya ng mga lucky charm para suotin ni Kilong, at inanyayahan din si Teacher Lan na mag-acupuncture sa kanya. Sa takot na ma-acupuncture, napilitan si Kilong na aminin na siya si Zaigang. Ayaw ni Kilong na ipagpatuloy ni Fei ang mga walang saysay na bagay, kaya kinumbinsi niya ang bata na tulungan siyang ibalik ang kanyang alaala. Pumayag si Fei na tulungan si Kilong at ikinuwento kung paano sila nagkakilala. Noong isang araw ng taglamig, si Fei na noon ay isang pulubi, ay muntik nang mamatay sa lamig sa kalye. Dinala siya ni Zaigang pauwi at pinagluto siya ng tofu soup. Habang nag-uusap, biglang nagutom si Fei at hiniling kay Kilong na lutuan siya ng tofu soup. Nagulat si Kilong nang malaman na si Zaigang ang lumikha ng tofu soup sa Michelin restaurant sa Paris. Lumabas na si Zaigang, ang taong gustong makita ng kanyang lola. Sa kasalukuyan, gusto ni Zaigang na magluto, ngunit hindi niya alam kung paano gamitin ang gas stove, kaya nagpa siya siyang lumabas upang maghanap ng panggatong para magpaapoy. Umuwi si Wang Lin, nakita niya ang makapal na usok na umaakyat mula sa likod bahay at inakalang nasusunog ang kanilang bahay. Pagpasok niya, nalaman niyang si Zaigang pala ang nagpapaapoy para magluto. Kinuha niya ang pahayagan noong 1936 at tiningnan ito. Ang litrato ni Zaigang na nagluluto sa artikulo ay eksaktong katulad ni Zaigang sa kasalukuyan. Dahil dito, lalo pang naniwala si Wang Lin na siya si Zaigang. Magalang na inanyayahan ni Zaigang si Wang Lin na kumain. Nang makita ang magandang tindig at elegansya ni Zaigang, lalo pang naniwala si Wang Lin na siya si Zaigang. Dahil si Kilong ay isang magulong playboy at hindi maaaring magkaroon ng ganoong karisma. Bukod pa rito, ang pagkain na niluto ni Zaigang ay napakasarap din. Ibinigay ni Wang Lin ang libro kay Zaigang. Pagkatapos ng napakaraming taon, ang libro ay nakarating kay Wang Lin. Inakala ni Zaigang na hindi ito aksidente. Binalik ni Wang Lin kay Zaigang ang malinis na polo niya. Habang nagpapalit ng damit si Zaigang, biglang pumasok si Wang Lin. Gusto niyang ibalik ang notebook kay Zaigang, ngunit hindi sinasadyang nakita ang malaking katawan nito at hindi maiwasang mapukaw ang kanyang damdamin. Ang notebook ay natagpuan sa bulsa ng polo ni Zaigang. Isa lamang itong ordinaryong gastusin ng restaurant. Gayunpaman, ang notebook na ito ay ibinigay ni Fang Laoban kay Zaigang. Nagdududa si Zaigang na may kinalaman ito sa Huangbang. Pagbalik sa 1936, ginamit ng Huangbang ang pagdadahila ng pagdadala ng pagkain upang magpuslit ng opyo. Ang ledger na hawak ni Fang Laoban ay nagtala ng lahat ng kanilang iligal na aktibidad. Si Kilong ay may hika at malapit nang maubos ang kanyang gamot, kaya nag-alala si Kilong na mamamatay siya rito. Sinabi ni Fei kay Kilong na ang botika dito ay nagbebenta ng gamot na kailangan niya. Ikinuwento rin ng bata kay Kilong na dinala ni Zaigang ang pera sa bangko para ideposito, ngunit hindi niya alam kung saan nakatago ang passbook. Sa kabutihang palad, nakita ni Kilong ang passbook sa
kwarto. Ang mga nagpapautang ay pumunta upang hanapin si Wang Lin. Nagbabanta na kung hindi siya magbabayad ng utang ay kukunin nila ang bahay. Sa nakita niyang kalunos-lunos na kalagayan ni Wang Lin, gustong tumulong ni Zaigang ngunit wala siyang magawa. Nang makita ang mukha ni Zaigang na eksaktong katulad ni Kilong, biglang nagkaroon ng ideya si Wang Lin. Iminungkahi niya kay Zaigang na magpanggap siyang si Kilong para mag-withdraw ng pera sa bangko at naghanda rin siya ng damit para dito. Sa simula, tumanggi si Zaigang ngunit dahil sa patuloy na pangumbinsi ni Wang Lin, napilitan siyang pumayat. Pumunta si Zaigang at Wang Lin sa bangko at inakala ng manager ng bangko na si Kilong ang dumating kaya mainit silang tinanggap. Agad na hiniling ni Zaigang na mag-withdraw ng pera, ngunit hiniling ng bank teller na ipasok niya ang password. Nagulat si Zaigang at Wang Lin dahil hindi nila alam ang password. Iminungkahi ng teller na ang password ay ang kaarawan, kaya nabigkas ni Zaigang ang Oktubre 6. Inilagay ng teller ang 1,006 at tama ang password. Ngunit nilock ng kanyang ama ang account ni Kilong kaya hindi sila makapag-withdraw ng pera. Lalo pang nagduda si Zaigang, hindi lang sila magkamukha ni Kilong kundi pareho pa sila ng kaarawan. Interesado si Zaigang na malaman kung anong uri ng tao si Kilong. Sinabi ni Wang Lin na si Kilong ay isang playboy na magaling lang gumastos ng pera. Pagbalik sa 1,936, dinala ni Kilong ang passbook ni Zaigang sa bangko at in-withdraw ang lahat ng pera. Sa pera na sa kamay, dinala ni Kilong si Fei Fei upang mamili ng damit at kumain ng baozi. Gayunpaman, hindi nasiyahan si Kilong sa lasa ng baozi dito, kaya iminungkahi niya sa may-ari na gumawa ng maanghang na seafood baozi. Sa kasalukuyan, ang maanghang na baozi ni Cheng Shanzibada ay naging isang sikat na pagkain. Noong gabing iyon, habang namumulot si Fei Fei ng mga gamit sa tabi ng kalsada, muntik na siyang masagasaan ng isang kotse. Ang may-ari ng kotse ay si Chen Jin, ang kaibigan na nakilala ni Kilong sa istasyon. Nang muling makita si Chen Jin, inanyayahan siya ni Kilong na mag-bar para maglibang. Gayunpaman, pinigilan si Kilong ng bouncer sa pintuan ng bar. Sinabing hindi maaaring pumasok ang mga Chinese. Galit na nakipagtalo si Kilong sa mga bouncer. Ang ingay ay nakakuha ng atensyon ng mga tauhan ng Huangbang. Lumabas na si Wang Siping, ang pinuno ng Huangbang, ay nakikipag-usap sa negosyo sa isang Hapones na nagngangalang Honzo. Dumating ang mga tauhan ng Huangbang para turuan si Kilong ng leksyon, ngunit nagpanggap si Chen Jin na may sakit at hinila si Kilong papalayo. Pagbalik sa kasalukuyan, habang nagdi-dinner si Wang Lin at Zaigang, dumating ulit ang mga nagpapautang upang manggulo. Sa gitna ng kaguluhan, naitulak si Wang Lin at natumba, buti na lang at dumating si Zaigang sa tamang oras at inalalayan siya. Nagtagpo ang mga mata nila at isang kislap ng damdamin ang biglang lumabas. Upang protektahan si Wang Lin, sumugod si Zaigang at nakipag-away sa mga tauhan. Sa kanyang mabilis na kilos, madali niyang nalupig ang mga ito, ngunit hindi sinasadyang nasugatan ang kanyang kamay. Maingat na ginamot ni Wang Lin ang sugat ni Zaigang. Ang pagitan ng dalawa ay lumapit at pagbalik sa kanyang kwarto, hindi maiwasang maalala ni Wang Lin si Zaigang. Habang si Zaigang naman, nang makita ang sugat sa kanyang kamay ay naalala niya ang imahe ni Ziyi na ginagamot ang kanyang sugat. Pagbalik sa 1,936, dahil hindi siya makasanayan sa buhay sa nakaraan, biglang naalala ni Kilong ang kanyang lola. Humingi siya ng tulong kay Fei Fei at sa iba pang mga batang kalye upang hanapin siya. Ang pamilya ni Kilong ay isang mayaman at kilalang pamilya sa Shanghai, kaya hindi masyadong mahirap ang paghahanap sa kanila. Naniniwala si Kilong na kung makikita niya ang kanyang lola, malulutas ang lahat ng problema. Upang tulungan si Kilong, palihim na pumasok si Fei Fei sa isang malaking bahay upang maghanap. Gayunpaman, walang bata sa bahay, tanging isang matandang babae na may puting buhok. Namatay ang nag-iisa niyang anak at anibersaryo ng kamatayan nito ngayon, kaya labis na nalulungkot ang matandang babae. Nang makita ito, dali-daling inaliw siya ni Fei Fei at nagsinungaling na isa rin siyang ulila. Sa kasalukuyan, namimili sina Zaigang at Wang Lin sa palengke at paglabas nila ng pinto, nakita nila ang katulong ng pamilya Sun. Ipinadala ang taong ito upang sunduin si Kilong. Dinala ng katulong si Zaigang sa ospital upang dalawin ang kanyang lola. Matanda na ang lola at mahina ang kalusugan kaya ayaw kumain. Nang makita ito, nagpasya si Zaigang na pumunta sa kusina upang magluto para sa kanya. Pagbalik sa 1,936, dahil hindi niya nakita ang kanyang lola, labis na nadismaya si Kilong. Pumunta ang mga batang kalye upang singilin ang kanilang bayad sa paghahanap. Galit na pinagalitan ni Kilong ang mga ito dahil sa kawalan ng epektibong paghahanap at tumangging magbayad. Dahil sa pagkainsulto, sumugod ang mga bata at sinaktan si Kilong. Sa gitna ng kaguluhan, natumba si Kilong at nasundot ang kanyang kamay ng isang piraso ng kahoy. Galit na pinagsabihan ni Kilong ang mga bata at labis na nalungkot si Fei Fei. Ang lalaki sa kanyang harapan ay masungit at magaspang, hindi ang Kuya Zhang na kilala niya. Humiling si Fei Fei na bumalik na si Kuya Zhang, ngunit hindi lang ito nakinig ni Kilong kundi itinulak pa siya. Ang piraso ng kahoy sa kamay ni Kilong ay hindi sinasadyang nakasugat sa noo ni Fei Fei. Dinala ni Kilong si Fei Fei pauwi at tumawag ng doktor para gamutin ang bata. Labis siyang nagsisi dahil nasaktan niya si Fei Fei. Pagbalik sa kasalukuyan, si Zaigang mismo ang nagluto ng tofu soup para sa lola. Lumabas na ang lola ay si Fei Fei noong una. Alam din niya ang tungkol sa pagpapalitan ng pagkatao ni Zaigang at Kilong. Sinabi ng lola kay Zaigang na ang pagpapalitan ng kanilang pagkatao ni Kilong ay dahil sa kanilang magkatulad na hitsura. Pareho silang nagmamay-ari ng misteryosong jade necklace at ilang iba pang coincidences. Si Wang Lin ay balisa na naghihintay kay Zaigang sa bahay. Nag-aalala na mabubunyag si Zaigang.
Sa sandaling ito, bumalik si Zygang at niyakap si Wang Lin. Sinabi niya sa kanya na maaari siyang bumalik sa nakaraan. Labis na nadismaya si Wang Lin, hindi niya kayang iwan si Zygang ngunit hindi niya ito mapigilan. Sa sandaling ito sa ilalim ng buwan, ang jade necklace sa leg ni Zygang ay naglabas ng berdeng liwanag. Biglang naglaho si Zygang at misteryosong lumabas si Kilong. Labis na natutuwa si Kilong na nakabalik sa kasalukuyan. Si Wang Lin naman ay umiyak ng malakas, umaasang makabalik si Zygang. Bago bumalik, hindi sinasadyang uminom si Kilong ng red wine sa bote na lalagyan ni Ziyi ng pamanang alak. Pagkatapos uminom ng alak, nagpalit sila ng katawan ni Zygang. Pagbalik sa 1,936, interesado si Zygang sa misteryosong kapangyarihan ng jade necklace. Nagtataka rin siya kung bakit nakarating si Kilong sa mundong ito. Kinaumagahan, nagluto si Zygang ng tofu soup para kay Feifei. Napakasaya ni Feifei dahil bumalik na sa normal ang kanyang Kuya Zhang. Nang makita si Feifei, biglang naalala ni Zygang ang lola ni Kilong. Binalaan ng lola si Zygang na huwag ipagtapat ang tungkol sa pagpapalit ng pagkatao kay Feifei upang hindi mag-alala ang bata. Nagpunta si Ziyi sa Suzhou upang hanapin si Fang Laoban ngunit walang resulta. Nagpasya siyang bumalik sa Shanghai. Nakaupo sa tren na alala ni Ziyi ang mga magagandang alaala niya sa kanyang ama. Miss na miss niya si Fang Laoban ngunit hindi niya alam kung nasaan ito. Nakita ni Zygang ang libro sa aparador at biglang naalala si Wang Lin. Bigla siyang bumalik nang hindi man lang nakapagpaalam sa kanya. Sa pagkakataong ito, dumating ang mga supplier ng Zhulin upang hanapin si Zygang para singilin ang utang. Dahil tumakas si Fang Laoban, napilitan silang hanapin si Zygang. Ang Zhulin ay ang restoran ng ama ng kanyang mapapangasawa, kaya hindi maaaring magwalang bahala si Zygang. Pagbalik sa kasalukuyan, tinanggihan ni Kilong ang imbitasyon ng kanyang mga kaibigan na lumabas. Gusto niyang malaman ang detalye tungkol sa time travel, ngunit hindi niya alam kung saan magsisimula. Plano ni Kilong na hanapin si Wang Lin, ngunit naalala niya ang malamig na asa nito noong nakaraang gabi, kaya ayaw na niyang makita siya. Habang naglalakad sa kalsada, nakita ni Kilong ang isang baozi shop na tinatawag na Chengshan Zibada. Ang nakita niyang imahe sa pintuan ng shop ay ang may-ari ng baozi shop noong una. Ang pangunahing pagkain ng shop ay maanghang na baozi. Lumabas na sinunod ng may-ari ng shop ang payo ni Kilong at ginawang isang sikat na tatak ang maanghang na baozi. Pumasok si Kilong sa shop at umorder ng isang plato ng maanghang na baozi. Pinuri niya ang masarap na pagkain at bumili pa ng isa para dalhin sa ospital para sa lola. Nang dumating si Kilong sa ospital upang dalawin ang kanyang lola, nagkataon na nakita niya ang kanyang mga tiyo at tita sa pamilya. Pinuri ng lahat si Kilong sa kanyang galing at pinuri pa ni Ison ang kanyang anak sa pagiging marunong. Nalito si Kilong, matagal na niyang hindi nakikita ang kanyang lola at miss na miss niya ito. Lumapit si Sun Wei at nagulat na nagtatanong, hindi ba binisita mo siya kahapon? Sinabi niya na kahapon ay kusang nakipag-usap si Kilong sa mga tiyo niya sa board ng direktor tungkol sa plano ng pamumuhunan at sa huli ay matagumpay silang nakipagnegosasyon. Pinuri ng lahat si Kilong sa kanyang pagiging magalang at marunong. Nagulat si Kilong na napagtanto na iyon ay dahil nagpanggap si Zygang na siya. Sinabi pa ni Sun Wei na kahapon ay dinala ni Kilong si Wang Lin sa bangko upang mag-withdraw ng pera. Nagdududa na may ibang plano si Zygang. Sinuri ni Kilong ang dashcam sa kotse at ang surveillance camera sa ospital. Nalaman niya na ginamit ni Wang Lin at Zygang ang kanyang sasakyan. Nagpanggap pa si Zygang na si Kilong upang bisitahin ang lola. Si Kilong ay natakot, iniisip na gustong kunin ni Zygang ang ari-arian ng kanyang lola, kaya dali-dali siyang pumunta sa bahay ng pamilya Wang upang hanapin si Wang Lin dahil sa labis na pag-iisip kay Zygang. Uminom ng maraming alak si Wang Lin nang makita si Kilong. Napagkamalan niya itong si Zygang, niyakap niya ito ng mahigpit at hindi binitawan. Naiinis si Kilong at itinulak siya palayo, nilinaw na siya si Kilong. Gayunpaman, si Wang Lin sa kanyang pagkalasing ay napagkamalan pa rin siyang si Zygang, patuloy siyang niyakap at hindi bumitiw. Gusto ni Kilong na bigyan si Wang Lin ng tubig para mahulasan siya, ngunit si Wang Lin ay lasing na lasing at walang malay. Walang magawa si Kilong at kinuha niya ang baso ng tubig para uminom at doon niya nalaman na alak pala iyon. Ang pagkaktong ito, nagliwanag ang jade pendant sa liig ni Ilong at muli siyang nagpalit ng katauhan ni Ki Essence. Ang alak na ininom ni Ilong ay ang minanang alak. Bumalik sa taong 1,936, ang tagapagbigay ng sangkap kay Isi ay nagulat kay Ki Essence na mayroong maraming taong nagdadala ng kalakal sa Dit kamakailan at mukhang magbubukas muli ang kainan. Nag-usisa si Ki Essence kaya pumunta siya upang tingnan, ngunit hindi niya inaasahang makita na may mga hapon na lumalabas-masok. Ang mga tao ni Huang Bang ay abala sa pagdadala ng mga kalakal. Mukhang mas mabigat kaysa karaniwan ang mga kahong ito. Naghinala si Ki Essence na may problema sa loob. Sekreto na pumasok si Ki Essence sa bodega at nang walang nakakapansin, palihim siyang nagbukas ng isang kahon upang tingnan. Sa loob ay may mga baril, bala at si Ki Essence ay naalaala ang talaarawan na natagpuan niya noong una. Lumabas na ang talaarawan ay nagtala ng lahat ng mga iligal na transaksyong ito. Nang isinara ni Ki Essence ang kahon dahil sa kapabayaan, nagdulot ito ng ingay at nakaakit ng atensyon ng gwardiya. Dali-dali si Ki Essence na naghanap ng taguan at hindi sinasadyang nakita si Idan Logis. Lumabas na nagtatago rin si Idan Logis dito. Habang aalis na sana ang dalawa, hindi sinasadyang naapakan ni Idan Logis ang isang bagay na nagdulot ng ingay at nadiskubre sila ng mga thugs. Kapag kaktong ito, si Ki
Senhu ay nagpalit ng katauhan ni Ilong, nakainom lang ng minanang alak. Nagulat si Dilong sa eksenang nakikita at dali-dali namang tinakpan ni Idan Logi ang bibig ni Ilong at hinila siya sa isang tabi. Inakala ni Gilong na masamang tao si Idan Logisis, kaya pinilit niya itong itulak at tumakbo sa labas upang makipag-away sa mga tao ni Huangbang. Sinamantala ni Idan Logisi ang pagkakataon na tumakas at mabilis ding nakatakas si Ilong. Nang tumatakas si Idan Logisil, natuklasan siya ng mga tao ni Huangbang at hinabol. Habang tumatakas, hindi sinasadyang nabangga niya si Tiuding at nakatakas si Idan Logisil. Dinakip ng mga tao ni Huangbang si Tiuding at tinanong tungkol sa kinaroroonan ng lalaking umalis lang. Alam ni Tiuding na si Idan Logis iyon, ngunit sinabi niyang napakadilim at hindi niya maaninag ang mukha. Nagpatuloy sa paghabol ang mga tao ni Huangbang kay Ilong at sa kawalan ng pagpipilian ay tumalon si Ilong sa ilog upang makatakas. Bumalik si Idan Logi sa kanyang taguan at doon niya napansin na may sugat siya sa ulo. Lumabas na nasugatan siya nang hindi sinasadya dahil sa matinding pagtulak ni Ilong. Labis na nag-alala si Idan Logisis para kay Keith Sen. Inakala niyang sumugod si Keith Sen palabas upang iligtas siya. Si Ilong ay nagsumikap na lumangoy patungo sa pampang at pagkatapos ay sumakay ng kotse pabalik sa Tanhui. Basang-basa si Ilong at tumakbo sa banyo upang maligo kung saan nakita niya si Tinghi na nagbibihis. Nagtitigan ng dalawa, ang magulong damit ay lumikha ng isang napakamalaswang eksena. Sa kasalukuyan, nagising si Idan at naalaala ang kanyang pagkalasing na nakayakap kay Ilong at ayaw humiwalay. Labis siyang nahiya, lumabas si Idan sa sala at natuklasan na ang minanang alak na pinaghirapan niyang palitan ng bote ay nainom na ni Ilong. Galit na galit siya. Sa pagkaktang ito, lumabas si Ki Hisens. Kagabi, pagbalik sa kasalukuyan, nakita ni Ki Hisens si Idan na lasing at nakahandusay sa likod bahay, kaya binuhat niya ito papasok sa kwarto. Gustong makita ni Ki Hisens si Fei Fi upang tanungin si Han tungkol sa pagpapalit ng katauhan. Sa pagkarinig nito, bagaman bahagyang nagulat, sumang-ayon pa rin si Idan na samahan si Ki Hisens. Bumalik sa taong 1936 na pagtanto ni Dilong na ang paglalakbay sa oras ay may kaugnayan sa minanang alak, kaya ininom niya ito upang bumalik sa kasalukuyan. Gayunpaman, pagkatapos uminom ng alak ay nanatili pa rin siya sa parehong lugar. Malungkot na nakita ni Dilong ang litrato ni Ki Hisens kasama ang pamilya Jans na nakasabit sa dingding at ngayon lamang niya napagtanto na ang lalaking dumukot sa kanya kagabi ay si Idan Logi. Sa pagkaktang ito, pumasok si Tinghi at tinanong si Han tungkol sa sitwasyon ni Tinghi at Idan Logi. Wala namang alam si Ilong. Umiiyak na nagreklamo si Tinghi kay Ilong at nagmakaawa na sabihin sa kanya ang katotohanan. Dahil hindi matitiis na makita si Tinghi na nagdurusa, napilitang ikinuwento ni Dilong ang buong katotohanan tungkol sa paglalakbay sa oras. Gayunpaman, hindi naniwala si Tinghi at sinabuyan pa ng tubig sa mukha si Ilong. Inakala niyang sinasadya siyang linlangin ni Dilong at mag-isang pumunta si Tinghi sa siid. Nang makita ang kainan na nasira, labis siyang nalungkot. Ipinakita ni Idan Logi ang kontrata kay Tinghi na nagpapatunay na ipinagbili ni Idan Logi ang AIC upang bayaran ang utang. Nang umalis si Tinghi, magalang na tinawag ni Idan Logi ang isang sasakyan upang ihatid siya pauwi at kasabay nito ay inayos ang kanyang mga gamit sa at ibinalik sa kanya. Gayunpaman, hindi man lang nagpasalamat si Tinghi at malamig siyang umalis. Sa wakas ay nabuksan ni Ilong ang telepono, ngunit walang signal. Sa pagtingin sa mga litrato sa telepono, biglang nakaisip si Ilong ng ideya at nagmamadaling pinuntahan ang may-ari ng tindahan ng Baozi. Sa pagkakita kay Ilong, sinaway siya ng may-ari ng tindahan ng Baozi dahil sa paglalaro na nagdulot na walang gustong kumain ng maanghang na Baozi na ginawa niya. Kinuha ni Dilong ang telepono at ipinakita sa may-ari na sinabing ito ay isang makina na makakakita ng hinaharap. Ang litratong ito ay kinunan sa harap ng tindahan ng FinECD. Pinayuhan ni Dilong ang may-ari na magtiyaga sa paggawa ng maanghang na Baozi dahil sa kalaunan ay magiging sikat itong pagkain. Sa pagkaktang ito, isang grupo ng mga customer ang dumating upang bumili ng maanghang na Baozi. Lahat sila ay pumuri na ang pagkain ay kakaiba at masarap at unti-unting naniwala ang may-ari ng tindahan kay Ilong. Ginagamit ang pagkaktang ito, binigyan ni Ilong ang may-ari ng isang liham. Humiling siya na ipasa niya sa kanyang mga apo ang liham kay lola ni Ilong sa taong 2016 na upang ilantad ang huwad na mukha ni Ki Sen. Bumalik sa taong 2016 na. Si Ilong at Yan Hidse ay pumunta sa ospital upang bisitahin ang lola. Gayunpaman, si Ken Hidse ay hinarangan sa pintuan ng elevator dahil tanging ang mga kawani lamang ng korporasyon ang pinapayagan gumamit ng elevator na ito. Habang naghihintay kay Ki Sen, nakita ni Yan Hidse na itinulak ng mga doktor ang isang matandang pasyente na dumaan. Nang dumaan, biglang hinawakan ng matanda ang kamay ni Yan Hidse. Ang taong iyon ay si Sen Bieti at ang lola ay kinailangang sumailalim sa pagsusuri sa kalusugan at matatapos lamang pagkatapos ng 6 na oras, kaya bumaba si Ki Sen upang hanapin si Enhid. Dahil wala siyang ginagawa, dinala ni Enhid si Ki Senhu upang maglibang at kasabay nito ay tinuruan niya itong gumamit ng telepono at sumakay ng bus. Sa daan, nakita ni Enhid ang isang napakagandang lipstick, ngunit dahil napakamahal ay hindi siya bumili. Nakita ni Ki Senhu ang nararamdaman ni Enhid, kaya tumakbo siya sa dart game at madaling tinamaan ang una at pangalawang premyo na nanalo ng lipstick at eye concealer para kay Zen.
Kinunan pa ng litrato ng kawani ng tindahan ang dalawa bilang alaala. Dinala ni Enid si Ki Sen sa arcade at naglaro ang dalawa ng masaya. Natalo si Ki Sen at kinailangang tuparin ang isang hiling para kay Enid. Pagkatapos, dinala ni Enid si Ki Sen sa Shanghai History Museum. Sa historical documentary, nasaksihan ni Ki Sen ang tanawin ng massacre ng mga Hapon sa mga Tsino at nakita pa niya ang kainan ng Fan Muit na winasak ng mga Hapon. Tumakbo si Ki Sen sa harap ng screen sa sobrang emosyon at umiyak. Ang kanyang kainan na Fan Muit ay nawasak at ang litrato niya kasama ang pamilya Daddy ay itinapon. Si Ki Senju ay nalungkot at desperado. Hindi niya inasahan na pagkatapos lamang ng isang taon, ang Shanghai ay magiging isang buhay na impyerno. Labis na nag-alala si Ki Sen kina Ki Inhi at Idan Globisen. Pinatahan ni Enid si Ki Sens na magiging maayos ang lahat. Si Fei Fai ay ligtas at tiyak na magiging maayos din si Ki Inhi. Lalong lumala ang sakit ni Fei Fai at 3 hanggang 5 buwan na lang ang natitirang buhay niya. Gusto ng doktor na ipaalam sa pamilya, ngunit mariin niyang hiniling sa doktor na panatilihing lihim at kasabay nito ay nagmakaawa siyang pahabain ang kanyang buhay ng isa pang 3 buwan. Habang nakaupo at nagmumuni-muni sa hardin, biglang nakita ni Fei Fai si Ken Fibien. Gayunpaman, tila nawalan siya ng memorya, patuloy na gumagala at patuloy na bumubulong na nagtatanong kung sino siya. Buti na lang at dumating ang mga doktor at nurse sa tamang oras at dinala si Amphibian. Nagulat si Fei Fai at dahil sa atake sa puso ay bumagsak siya sa lupa. Sa pagkaktang ito, tumakbo si Ki Sengu upang hanapin siya. Nang makita si Ki Sens na tumakbo patungo sa kanya, biglang naalaala ni Fei Fai ang kwento noong nakaraan kung paano siya dinukot ni Amphibian upang bantaan si Ilong. Labis na emosyonal ang lola kaya nawala ng malay at si Ki Sengu ay nagbantay sa tabi ng kama, nag-aalala para sa kanya. Bumalik sa taong 1,936, nilalagnat si Tinghi at labis na nag-alala si Fei Fai. Sa pagkaktang ito, dumating ang mga nagpapautang ng AHC upang maningil kay Tinghi. Pagbalik ni Gilong, nang makita ang eksenang ito, sinabi niya kay Fei Fai na dalhin si Tinghi sa kwarto upang magpahinga habang siya naman ay nanatili upang harapin ang mga nagpapautang. Ipinaliwanag ni Gilong sa kanila, ngunit ayaw nilang makinig at iginiit na bayaran niya ang utang para sa Sid. Sa kawalan ng pagpipilian, sumang-ayon si Gilong na magbayad, ngunit hiniling na ibigay nila ang lahat ng mga promissory note. Pagkatapos mabayaran ang lahat ng utang, ibinigay ni Gilong ang natitirang maliit na halaga ng pera kay Fei Fai at inutusan siyang bumili ng gamot para kay Tinghi at bumili rin ng gamot at slipper para sa kanya. Pumasok si Gilong sa kwarto upang bisitahin si Tinghi at ang maselan at mahinang kagandahan ni Tinghi ay nagpakilos sa kanyang puso. Lubos na naantig si Tinghi sa ginawa ni Gilong. Noong una ay inakala niyang nagbago na siya, ngunit hindi niya inasahan na mananatili pa rin siyang mabait sa kanya. Naalala ni Tinghi ang araw na bagong dating si Ki Sen sa pamilya Dan. Kinamuhian niya itong mahirap at marumi at madalas niya itong inaapi, ngunit lagi naman siyang pinagbibigyan. Nang mamatay ang kanyang ina, dumating si Ki Sengu upang aliwin siya. Mula noon, lubos na siyang nagtiwala kay Ki Sen. Naniniwala siyang anuman ang mangyari, si Ki Sengi ay laging nariyan upang protektahan siya. Pinatulog ni Gilong si Tinghi, tinitigan ang kanyang pinong mukha, ang kanyang puso ay puno ng pag-ibig. Lihim siyang nangako na poprotektahan si Tinghi, hindi hahayaan na masaktan pa siyang muli. Pumunta si Tiuding sa Fanbuit na nagpaplanong ikwento kay Gilong ang tungkol sa pagkakita kay Igan Globi. Gayunpaman, hindi inasahan na hindi nagtiwala si Gilong at nagkamali ng akala na si Tiuding ay nakikipagsabwatan kay Huang Bang kaya pinalayas niya ito. Labis na nasaktan si Tiuding. Ipinangako niya hindi niya isisiwalat ang tungkol kay Idan Logis, kay Huang Bang, ngunit hindi nagtiwala sa kanya si Ki Sens. Kinaumagahan, ginising ni Fei Fai si Gilong upang magluto. Dahil nais alagaan si Tinghi, nagluto si Gilong mismo, ngunit aksidenteng nasunog ang kawali. Tumakbo si Tinghi upang patayin ang apoy at nalungkot na tiningnan ang mga nasunog na sangkap. Nabigo si Fei Fai kay Gilong, hindi sumang-ayon sa desisyon ni Gilong na gumawa ng toast para sa kanilang dalawa. Naisip ni Fei Fai na masyadong mahal ang toast, kaya nagboluntaryo si Tinghi na gumawa ng tinapay. Pagkatapos ihanda ang mga sangkap, nagsimula si Gilong na gumawa ng tinapay. Sinubukan ni na Fei Fai at Tinghi at parehong pinuri na ito ay masarap at kakaiba. Iminungkahi ni Tinghi na ibenta ang tinapay na ito sa kainan. Naniniwala siyang magiging bentahe ito. Gayunpaman, pagkatapos mailabas ang tinapay na longlong, kaunting mga customer lang ang bumili at labis na nadismaya si Ilong. Nagpasya siyang gamitin ang perang kikitain niya sa pagbebenta ng tinapay upang tubusin ang AEDs para kay Tinghi. Ngunit ngayong hindi nabebenta ang tinapay at wala siyang pera, malapit na siyang magutom. Inaliw ni Fei Fai si Gilong at pinayuhan siyang gumawa ng ibang pagkain upang ibenta, ngunit tinapay lang ang alam gawin ni Ilong. Ayaw niyang gumawa ng iba pa, kaya ginaawa rin si Tinghi sa kanya. Nagpunta siya sa parke upang magpinta ng mga larawan para kumita. Nagtinda si Fei Fai ng tinapay sa kalye, ngunit walang bumibili at sinaway pa siya ng isang matandang babae dahil ang tinapay ay gawa sa mababang kalidad na sangkap. Nang makatanggap ng balita, dali-daling tumakbo si Gilong at doon lang niya nalaman na dahil sa matagal na pagkakatabi ng tinapay ay nasira na ang mga sangkap sa loob. Sinabihan ni Gilong si Fei Fai na huwag na siyang magbenta ng sirang tinapay dahil ang tinapay ay dapat sariwa upang maging masarap. Habang
Habang nagpipinta si Ti Inghi sa parke, hindi sinasadyang nakita niya ulit si Ki Hi. Sina Ki Hi at si Inghi ay sumakay sa parehong tren papuntang Shanghai. Sa unang pagkikita pa lamang, naakit na si Ki Hi sa karisma ni Ti Inghi. Inalok ni Ti si Ti Inghi na magtrabaho para sa kanya, ngunit tumanggi siya. Habang pauwi si Fei Fei kasama si Ilong, hindi niya inaasahang makita si Tiu Dinghi na nakasuot ng suit at sapatos na balat kaya nag-usisa siyang sinundan ito. Nagulat si Fei Fei nang makita si Tiu Dinghi na pumasok sa kasino ni Huang Bang. Nang aalis na sana siya, nabangga niya si Ten Phi. Ikinuwento ni Tiu Dengye ang tungkol sa pagkakita kay Evangelo Gises kay Zhang Zibian. Gustong mahanap ni En Zibian ang tala-arawan, kaya agad siyang nagpadala ng mga tao upang hanapin si Evangelo Bi. Dinala ni Tiu Dengye ang mga tao ni Huang Bang sa Tan Muit upang dukutin si Tinghi. Umaasang sa pamamagitan niya ay mahahanap si Evangelo Bi. Nakita ni Tiu Dengye si Fei Fei na nagtatago sa banyo at dahil sa awa ay pinakawalan niya ang bata. Pagbalik ni Gailong, nang matuklasan niyang dinukot si Tinghi ay hinabol niya ito, ngunit hindi umabot. Dinala si Tinghi sa kasino ni Huang Bang. Nang makita si Tiu Dengye, hindi makapaniwala si Ti Inghi sa kanyang nakita. Si Tiu Denghe ay nakipagsabwatan kay Huang Bang. Sinisi ni Tiu Denghe sina Ki Inghi at Ti Sense dahil sa pag-iwan sa kanya. Kung hindi siya pinaalis ni Ki Sense, noong araw na iyon, hindi siya mawawala ng pag-asa at sasama sa Huang Bang. Ipinaalam ni Tiu Denghe kay Ti Inghi na si Evangelo Gises ay nasa Shanghai pa rin at mula pa sa Ti. Sa pagkaktang ito, lumapit si Evangelo Ki at sinabing dinukot siya dahil kinuha ni Evangelo Gises ang pag-aari ng Huang Bang. Hindi naniwala si Ti Inghi na kukuha ng pag-aari ng Huang Bang ang kanyang ama at tinawag na mga biliin ang Huang Bang. Nang marinig ito, sinampal ang tauhan ni Evangelo kay si Tinghi. Nang makita iyon, sinaktan ni Evangelo ang tauhan at pagkatapos ay pinatahan si Tinghi. Dinala ni Gilong ang pulis sa kasino ng Huang Bang. Gusto niyang gamitin ang pulisya upang iligtas si Tinghi. Si Gilong ay nakakapagsalita ng maraming wika, nakakapagbanggit ng mga pangalan ng maraming matataas na opisyal na nagpakamali sa mga pulis na siya ay isang tao na may malaking koneksyon at hindi nila gustong makagalit. Kinailangan nilang samahan siya sa kasino upang arestuhin ang mga tao. Ayaw ni San si Bieve na lumaki ang gulo, kaya inutusan niya si Evangelo na pakawalan si Tinghi. Pagkalabas ni Tinghi, pagkakita kay Gilong ay agad siyang tumakbo sa mga bisig nito. Nasaksihan ni Evangelo ang eksenang ito at galit na binali ang baso. Kinabukasan, nakatanggap si Tinghi ng isang liham at pagbukas niya ay nalaman niyang galing ito sa kanyang ama. Sa liham, ikinuwento ni Evangelo Gises kay Tinghi ang buong pangyayari. Lumabas na gustong bilhin ni Honzo ang AED, ngunit tumanggi si Evangelo na ibenta. Kaya humanap si Honzo ng paraan upang sirain ang TED. Alam ni Evangelo Gises na hindi niya kayang labanan si Honzo, kaya lumapit siya kay Zenfi Bisede upang humingi ng tulong. Laging inakala niyang mabuting tao si Zenfi Bisede. Ngunit pagkatapos pumirma ng kontrata ng bilihan kay Zenfi Biede, nalaman niya na si Zenfi Biede ay tauhan ng Huang Bang na nakipagsabwatan kay Honzo upang sirain siya. Hindi sinasadyang nakakuha si Evangelo ng isang kwaderno. Mukhang napakahalaga ng kwadernong ito sa Huang Bang at Honzo. Gayunpaman, dahil sa kapabayaan ay nawala niya ang kwaderno pagkatapos. Sa kasalukuyan, umalis na si Evangelo sa Shanghai, determinadong imbestigahan ang katotohanan ng insidente upang makamit ang hustisya para sa Tiid. Sa pag-alam ng katotohanan, nalungkot si Tinghi at umiyak, hindi niya inaasahang napahamak ang kanyang ama ng ibang tao. Sa pagkilala sa kanyang kawalang kabuluhan, biglang naalaala ni Tinghi si Ki. Nagpa siya siyang makipagtulungan kay Ki upang patatagin ang kanyang posisyon upang sa kalaunan ay malabanan ang Huang Bang. Bumalik sa kasalukuyan, kumuha si Ki Sense ng isa sa maraming telepono ni Ilong at nagplano na makipag-ugnayan sa labas ng mundo. Dinala ni Enhid si Ki Sense sa aklatan upang hanapin ang mga dokumento noong nakaraan. Sa isang lumang pahayagan, natagpuan ni Ki Senhu ang impormasyon tungkol kay Evangelo kaya tinanong niya si Enhid tungkol sa Huang Bang. Sinabi ni Enhid na ang Huang Bang ay lumahok sa digmaan laban sa Hapon. Nagtaka si Ki Sen, paanong ang Huang Bang, isang kriminal na grupo, ay lalaban sa Hapon? O bumili ba ang Huang Bang ng mga armas at bala para maghanda sa pakikipaglaban sa Hapon? Si Kaolo, isang matagal ng kaibigan ng Lola, ay dumating upang bisitahin siya at sinamantala ni Enhid ang pagkaktan na pasalamatan siya sa pagsang-ayon na mamuhunan sa proyekto ng shopping mall. Gayunpaman, sinabi ni Kaolo na lahat iyon ay dahil sa pagsisikap ni Ilong. Noong panahong iyon, nagpanggap si Ki Sense bilang sigilong upang puntahan si Kaolo at nagmungkahi ng pagtutulungan para mamuhunan sa proyekto ng shopping mall. Hindi gusto ni Kaolo na basta na lang may pumupunta sa kanyang bahay at hindi rin niya gusto ang proyektong shopping mall na ito. Sa sobrang galit, inatake siya sa puso at bumagsak sa lupa. Mabuti na lang at mabilis siyang nasalo ni Ki Sen at minasahe rin siya upang maibsan ang sakit. Bagaman napakatinik ni Ki Sen, mariing tinutulan pa rin ni Kaolo ang pagtatayo ng shopping mall. Dahil gusto niya ang mga sinaunang istruktura ng Shanghai noong una, ayaw niyang magtayo ng mga gusaling may estilong banyaga. Iminungkahi ni Ki Senhu ang pagtatayo ng isang kalye na may estilong lumang Shanghai sa loob ng shopping mall. Nang
Nang marinig iyon, naging interesado si Kaolo. Sumang-ayon na mamuhunan sa proyekto sa kondisyon na tuparin ni Ki Senfu ang kanyang pangako. Nang umalis si Kaolo, dahil sa kapabayaan ay nadapa siya at dumating si Ki Sen sa tamang oras upang tulungan siyang tumayo. Sinamantala ni Ki Senfu ang pagkaktang ito upang magtanong kay Kaolo tungkol sa lumang Shanghai. Sinabi ni Kaolo na pagkatapos ng digmaan laban sa Hapon, ang lugar sa paligid ng Tanbuit ay naging mga guho. Dinala ni Ki Sen si Envid sa bahay ni Kaolo at ang lolo ni Kaolo ay isang kameraman at nagtala ng maraming larawan ng lumang Shanghai. Hinanap ni Kaolo ang mga lumang film para mapanood ni Ki Sen at Yan Vidit. Kabilang sa mga ito ay isang film na nagtatala ng mga larawan ni Ki Hi at T.F. na magkasamang gumagawa ng pelikula. Sinabi ni Kaolo na si Ki Hi ay parehong aktor at direktor, ngunit sa kasamaang palad ay nagkaroon ng sunog sa set pagkatapos. Siya at maraming miyembro ng film crew ang namatay, kabilang si Hi. Ang lolo ni Kaolo ay maswerte at nakaligtas dahil nagkukuha siya ng video sa labas. Pagkatapos, lumabas sa screen ang eksena ng sunog at nagliliyab ang apoy. Niyakap ni Ki Sen si Hi na walang malay sa kanyang bisig at magkasama silang lumubog sa apoy. Nagulat si Ki Sen nang makita niya at si Hi na nakahando sa isa apoy. Dito natapos ang film dahil kinailangang tumutok ang lolo ni Kaolo sa pagpatay ng apoy kaya hindi na siya nakapagkuha pa ng video. Sinabi ni Kaolo na napakalubha ng sunog na ito. Siguradong nasunog si Ki Hi at si Idvet. Bumalik sa taong 1936, pumunta si Ki Hi sa set upang hanapin si Ki Hi. Natuwa si Ki Hi. Nang sumang-ayon si Ki Hi na pumunta, ay agad niya itong dinala upang mag-audition. Gayunpaman, dahil wala pa siyang karanasan sa pag-arte, napakatigas ng pag-arte ni Ki Hi at sinaway siya ng ginkao. Kinutya siya ng lahat at dahil hindi niya matiis ang kahihiyan ay tumakbo siya palayo. Dali-daling hinabol siya ni Ki Hi upang aliwin at kasabay nito ay umaasa siyang mananatili siya upang matuto ng mas maraming karanasan dahil gusto niyang si Ki Hi ang maging bida sa susunod niyang pelikula. Gusto ni NCBA na magdaos ng malaking party para kay Honzo sa malaking bulwagan ng Tiit. Gusto ni Honzo na dumalo rin si Kira T. Sa party na ito dahil sikat na artista si Kira T. Si Adent D.E.K. ang investor ng film company ni Kira T. Kaya sinamantala niya ang pagkaktang ito upang imbitahan si Ki sa party. Mag-isang nag-practice si Hi ng kanyang mga lines sa tabi ng ilog at sa pagkaktang ito ay biglang lumabas si Adent D.K. Tahimik siyang nakatayo mula sa malayo, pinagmamasdan si Hi at mukhang nahulog ang loob ni Adent D.K. kay Hi. Lihim niya itong sinusundan at sa gabi ay naghintay si Ilong kay Hi sa harap ng bahay. Pagbalik ni Hi, ibinigay niya ang script ni Ki kay Gilong at sinabing gusto niyang maging artista. Sinuportahan ni Gilong si Hi sa pagtupad ng kanyang pangarap. Naniniwala siyang sa kanyang kagandahan at talento. Tiyak na magtatagumpay si Hi. Higit pa rito, kapag sumikat na siya, magkakaroon si Hi ng kakayahang gawin ang anumang gusto niya. Ibinigay ni Hi ang liham ni Ivan Logisis kay Gilong at sinabing gusto niyang maging artista upang maging mas malakas. Nang makita si Hi na umiiyak at kaawa-awa, hinila siya ni Gilong sa kanyang bisig at inaliw na magiging ligtas si Ivan Logi. Nagkatitigan ang apat na mata at naging romantiko ang kapaligiran. Hindi napigilan ni Gilong ang sarili na lumapit at akmang hahalikan si Hi. Sa pagkaktang ito, biglang lumabas si Fei at sinira ang kapaligiran. Kinabukasan, dinala ni Gilong si Hi sa set at nang makita si Ki na umaarte, patuloy na pinupunan ni Gilong ang mahinang pag-arte ng kanyang co-star. Sa pagkaktang ito, dumating ang tauhan ng film crew upang mag-anunsyo ng casting para sa mga extra at dahil libre si Hi ay pumayag siyang sumali. Nagpalit ng damit si Hi at nag-ayos bilang isang patay na policeman na may peking dugo sa mukha. Matagal na naghintay ang mga extra, nagugutom, ngunit walang sinuman ang nangahas na lumabas upang bumili ng pagkain dahil sa takot na masira ang kanilang makeup. Natakot si Gilong na magutom si Hi kaya tumakbo siyang bumili ng maanghang na hipon baozi para sa kanya. Gayunpaman, naubos na ang tindahan ng baozi. Kaya humiram si Gilong ng pushcart sa may-ari ng tindahan ng baozi at pinakiusapan si Fei na dalhin ang mga sangkap ng tinapay sa set. Ipinarking ni Gilong ang kariton ng tinapay sa mismong harap ng gate ng set. Gayunpaman, hindi natuwa ang mga tauhan ng film crew at pinuna ang tinapay niya na hindi hygienic. Sa pagkaktang ito, lumabas si TFC at nag-imbita sa lahat na kumain ng tinapay. Tinulungan si Ilong. Ang photographer ng film crew ay nagtala ng buong pangyayari at ito ay ang lolo ni Kaolo. Sa kasalukuyan, habang sina Ben at T. Senju ay tinitingnan ang mga lumang litrato ng lolo ni Kaolo, hindi sinasadyang nakita nila ang isang litrato ni na Ilong at si Hi na magkasama. Sa daan pa uwi, nahanap ni NHDF ang impormasyon tungkol kay KFC at nalaman niyang mangyayari ang sunog pagkatapos ng isang buwan. Nang dumaan sa isang parke, biglang bumaba si KFC ng kotse, nakatitig sa bamboo hut sa kanyang harapan. Lumabas na noong nakaraan, pininturahan ni Hi ang larawan ni KFC sa mismong kubo na ito. Sa pagkaktang ito ay biglang umulan, nakita ni NHDF na ayaw umalis ni KFC kaya kinuha niya ang bamboo umbrella para sa kanya. Labis na nag-alala si KFC para kay Hi. Gusto niyang bumalik sa nakaraan upang pigilan ang trahedya at determinado si
Hisens na maghanap ng paraan upang bumalik. Sumunod si Enhi at dahil sa kapabayaan ay nadulas ang kanyang paa. Ngunit mabuti na lang at mabilis siyang nasalo ni Hisens. Pumunta si Sengu upang hanapin ang lola. Gustong magtanong tungkol sa sitwasyon noong nakaraan, ngunit siya ay nasa koma pa rin. Binuksan ni Sengu ang photo album ng lola at tiningnan na puno ng mga litrato ng kanyang pang-araw-araw na buhay. Sa pagkaktang ito ay nagising ang lola at may binulong at sinabing huli na at si Enhi ay nilalagnat dahil sa pagkaulanan. Nag-alala siya sa kalusugan ni Sen at kasabay nito ay naalaala ang eksena ng sunog sa film. Labis siyang nag-alala na mamamatay si Sen sa sunog na iyon, ngunit wala siyang magawa. Sa pagkaktang ito ay bumalik si Sen at sinabi kay Enhi na ang minanang alak ang susi sa paglalakbay sa oras. Ayaw ni Enhi na mapahamak si Sen kaya ayaw niyang ibigay sa kanya ang minanang alak. Nagmakaawa si Sen kay Enhi na ibigay ang alak dahil gusto niyang bumalik upang iligtas si Enhi, protektahan ang Tanwit at ayaw din niyang mamatay si Ilong sa panahong iyon. Sa pagkakita sa pagpupursige ni Sen, napilitan si Enhi na ibigay sa kanya ang alak. Nalaman ni Sen na nilalagnat si Enhi kaya inalagaan niya ito, nagluto ng maraming pagkain at inilagay sa refrigerator. Nagdala si Sen ng isang mangkok ng mainit na tofu soup kay Enhi at nang makita niyang aalis na si Sen, labis siyang nalungkot. Binuhusan ni Enhi ng minanang alak si Sen sa baso upang inumin at naghanda rin siya ng maliit na bote ng alak para dalhin niya. Umaasa siyang makakainom si Sen ng alak upang makabalik at makita siya. Pagkatapos, binigyan din ni Enhi si Sen ng isang libro. Sinabihan siyang magsulat ng diary doon upang mabasa niya. Sa ilalim ng sinag ng buwan, inubos ni Senfu ang baso ng alak. Hindi napigilan ni Enhi ang kanyang damdamin at niyakap si Sen at hinalikan siya ng may pagmamahal. Sa pagkaktang ito, unti-unting nawala ang silweta ni Sen at pinalitan ni Ilong. Bumalik si Ilong sa kasalukuyan at dali-daling itinulak si Enhi palayo. Sa pag-alam na may sakit si Enhi, nagmadaling nagmumog si Ilong dahil sa takot na mahawaan. Bumalik sa taong 1936 bago magpalit ng katauhan sina Sen at Lilong. Si Enhi ay tinuruan ni Enhi dahil sa mahinang pag-arte. Naghintay si Ilong kay Enhi sa harap ng set at dahil alam niyang malungkot si Enhi, inanyayahan niya itong lumabas. Sa pagkaktang ito, lumabas si Enhi at nagpahayag ng kanyang intensyon na sumama. Habang naglalakad ang tatlo patungo sa teatro, parang huminto ang oras, unti-unting nawala si Ilong at lumabas si Sen nang makita sina Enhi at si Enhi na masayang nag-uusap. Hinila ni Sen si Enhi palayo. Pinayuhan ni Sen si Enhi na huwag nang maging artista at hinabol siya ni Enhi. Binalaan ni Sen si Enhi na huwag nang makialam pa kay Enhi at pagkatapos ay pilit na inalis si Enhi. Bumalik sa kasalukuyan, binalaan ni Dilong si Enhi na huwag ma-inlove kay Sen dahil masamang tao si Sen. Gayunpaman, hindi naniwala si Enhi kay Ilong at inakala niyang mas mabuti si Sen kaysa kay Ilong. Naisip ni Dilong na ang paglalakbay sa oras ay may kaugnayan sa libro. Ipinaliwanag ni Enhi sa kanya na upang makapaglakbay sa oras ay kinakailangan ng alak at liwanag ng buwan. Higit pa rito, ang lola ay si Fei. Nagmadali si Gilong sa ospital upang bisitahin ang lola at sa pagkaktang ito ay nasa koma pa rin siya. Nang makita ang peklat sa noo ng lola, labis na nagsisi si Ilong. Ito ay dahil sa kanya kaya nasugatan ang lola. Binuksan ni Gilong ang photo album sa mesa upang tingnan at nakita ang litrato ni Fei noong bata pa siya. Sa pagkaktang ito, napagtanto niya na ang lola ay si Fei. Maingat na tiningnan ni Gilong ang litrato at naalaala ang mga pangyayari noon na sinabihan niya si Fei na pumunta sa bahay ng pamilya Chu sa Shanghai at hindi sinasadyang nagdulot na ampunin ang lola ng pamilya Chu. Ang dahilan naman kung bakit gusto ng lola na hanapin niya ang talaarawan ay dahil alam niyang maglalakbay siya sa oras. Ayaw nang bumalik ni Gilong sa atrasadong Shanghai na iyon, ngunit may kaunting pagmamahal pa rin siya kay Enhi. Galit si Enhi kay Sen dahil sa biglaan niyang pagbabago ng ugali. Labis na nalungkot si Sen. Mukhang napakaganda ng relasyon ni Enhi at Enhi. Hindi niya alam kung paano pipigilan ang trahedya. Kinabukasan, hinarang ni Sen si Enhi. Pinayuhan siyang huwag nang pumunta sa set. Gayunpaman, naramdaman ni Enhi na napakaiba ni Sen sa kanyang harapan at pinilit pa niyang humingi ng tawad si Sen kay Enhi. Hindi alam ni Sen kung paano magpaliwanag at hindi rin niya maintindihan kung ano ang nangyari. Sinabi ni Enhi sa kanya na nag-artista siya dahil sa kanyang ama. Bumalik si Sen sa bahay at hinalughog ang bawat sulok at sa wakas ay natagpuan ang liham ni Dan Logi. Doon niya lamang naintindihan ang lahat. Gusto ni Sen na gamitin ang talaarawan upang bantaan ang huangbang, ngunit naramdaman niyang napakamapanganib. Sa pagkaktang ito, palaging may mga tao ng huangbang na nagmamanman sa labas ng Tanwit. Sinadya ni Sen na lumabas upang ilabas ang mga tao ni huangbang at nakita niya si Tiudinif na isa sa kanila. Labis na nadismaya si Sen. Bumalik si Sen sa Tanwit. Hiniling kay Fei na ikwento ang mga kamakailang nangyari. Inakala ni Fei na nawalan ulit ng memorya si Sen, kaya ikinuwento niya ang lahat sa kanya.
Gusto ni Fei Fei na itulak ni Qi Senfu ang kariton at magbenta ng tinapay, ngunit tumanggi si Qi Senfu. Sa kasalukuyan, tanging ang pag-alis sa Shanghai ang makakaiwas sa Huangbang at sa digmaan. Tiningnan ni Gilong ang Fan Huip, ang lugar kung saan niya inilaan ang labis na pagsisikap upang maitatag at ang kanyang puso ay puno ng panghihinayang. Sa pagkaktang ito, si D'Angelo Giselle, isang regular na customer ng Fan Huip, ay nagmamadaling tinawag si Qi Senfu upang buksan ang tindahan. Dahil napakaraming taong naghihintay na makita ang iyong talento. Si Zhang Zigang ay naglalakad sa mga kalye na may magulong damdamin. Sa sandaling ito, ang kalye sa unahan ay biglang sumabog at naging isang bunto ng mga guho. Maraming tao ang namatay at nasugatan. Nagulantang si Zigang nang masaksihan ang tanawin ng kalye na winasak ng bomba. Hindi mabilang na tao ang namatay at nasugatan. Ito ay guni-guni dahil sa pagkakaugnay niya sa pagsalakay ng mga Hapon sa China. Si Zhang Zigang ay nag-aalala para sa kapalaran ng bansang China. Sa oras na ito, ang kanyang matalik na kaibigan na si Yang ay dumating upang hanapin siya. Ikinuwento ni Zigang sa kanya ang tungkol sa nalalapit na paglulunsad ng digmaan ng mga Hapon. Ngunit hindi siya naniwala at inakala na si Zigang ay nagsasabi ng kung ano-anong kabaliwan. Gayunpaman, si Zigang ay nanatiling matatag sa kanyang pahayag at hiniling niya kay Yang na bilang isang opisyal ay ulat ang pangyayari sa kanyang mga nakatataas. Umaasa si Zigang na mabawasan ang mga kaswalti sa mga inosenteng tao. Ngunit hindi niya alam na si Yang ay isang taksil na matagal nang sumuko sa mga Hapon. Sa modernong panahon, si Wang Lin ay naghahanap ng mga lumang pahayagan sa aklatan at natuklasan na si Chen Jin ay dinala sa emergency room ng ospital pagkatapos ng sunog, ngunit namatay kinabukasan. Kaya, ang sunog ay naganap noong araw bago mamatay si Chen Jin. Napagtanto ang kanyang pagkakamali tungkol sa oras, gusto ni Wang Lin na ipaalam kay Zigang. Pauwi na, nagkataong nakita ni Wang Lin si Sun Qilong. Nakaisip siya ng ideya at hiniling kay Qilong na bumalik sa nakaraan at ipalit si Zigang. Nang marinig na ang pagbalik sa nakaraan ay maaaring humantong sa sunog, si Qilong ay mahigpit na tumanggi na ipagpalit si Zigang. Sa sandaling ito, nagising si Wang Lin ng may gulat at napagtanto na ang lahat ng nangyari ay panaginip lamang. Sa pag-iisip na si Qilong ay duwag at takot mamatay, nagpa siya si Wang Lin na huwag nang sabihin sa kanya ang tungkol sa sunog. Nagbanta si Wang Lin na hindi na ibibigay ang inuming alak sa pamilya kay Qilong, pinipilit siyang makipagpalit kay Zigang. Ngunit hindi na tinag si Qilong at nag-alok pa siyang magbayad ng dagdag para sa inuming alak ng pamilya. Nandidiri si Wang Lin sa pagpapahalaga ni Qilong sa pera. Sinaway siya dahil sa pag-iisip lamang sa pera at walang emosyon. Biglang naalala ni Qilong si Ziyi, matagal na niya itong hinahanap-hanap. Sa huli, pumayag si Qilong na bumalik sa nakaraan upang makipagpalit kay Zigang. Ngunit sa loob lamang ng isang araw, maraming inihanda si Qilong na dadalhin tulad ng mga gintong bara, instant noodles, at kosmetiko. Bago umalis, si Qilong ay nagpadala ng 5 milyong yuan kay Wang Lin bilang deposito para sa inuming alak ng pamilya. Ang natitirang halaga ay babayaran niya kay Wang Lin pagbalik niya. Sa gabi, dinala ni Wang Lin ang inuming alak ng pamilya kay Qilong, ngunit walang buwan, kaya napilitan silang umupo at maghintay para sa buwan. Sa pagbabalik sa taong 1,936, dinala ng mga tauhan ni Wang Siping si Zigang upang makita siya. Nang malaman na si Wang Siping ang pinuno ng Huangbang, tumalikod si Zigang at umalis. Ngunit hinarangan siya ni Wang Siping, lumabas na matagal na palang palihim na sinusubaybayan ni Wang Siping si Zigang. Narinig niya ang pag-uusap ni Zigang at Yang tungkol sa pagsalakay ng mga Hapon sa China. Binalaan ni Wang Siping si Zigang na huwag magsalita ng walang kabuluhan, lalo na sa mga taong hindi malinaw ang pinagmulan. Biglang hinawakan ni Wang Siping ang jade na kwintas sa liig ni Zigang upang tingnan. Maingat na inalis ni Zigang ang kamay nito at noon lamang inilabas ni Wang Siping ang sarili niyang jade na kwintas. Lumabas na si Wang Siping ay isa ring time traveler na nagmula pa sa taong 2016 na. Nang malaman na si Zigang ay hindi isang tao mula sa modernong panahon, tila na dismaya si Wang Siping. Plano sana niyang humingi ng tulong kay Zigang sa ilang bagay nang dumating si Honzo upang hanapin si Wang Siping. Kinailangan ni Wang Siping na tapusin ang usapan kay Zigang. Bago umalis, pinaalalahanan ni Wang Siping si Zigang na huwag ibunyag ang sikreto ng time travel. Pagkaalis ni Wang Siping, unti-unting lumabo ang anino ni Zigang at pinalitan ito ni Qilong. Muli silang nagpalit ng pagkakakilanlan at pagbalik sa modernong panahon, naiinis si Zigang. Mahalaga ang sandaling ito at ayaw niyang malagay sa panganib si Qilong, kaya nagplano siyang inumin ang inuming alak ng pamilya upang makipagpalit kay Qilong. Gayunpaman, pinigilan siya ni Wang Lin, binigyan siya ng pahayagan upang makita at sinabi sa kanya ang eksaktong araw ng sunog. Hiniling ni Qilong kay Wang Lin na hanapin ang impormasyon tungkol kay Wang Siping. Gayunpaman, kakaunti lamang ang impormasyon tungkol sa kanya sa internet. Ang tanging alam lang niya ay si Wang Siping ang pinuno ng Huangbang, na isang taong pino, edukado at may malawak na kaalaman. Pagbalik sa taong 1,936, ibinigay ni Honzo ang drawing ng isang jade na kwintas kay Wang Siping upang tingnan. Lumabas na matagal nang hinahanap ni Honzo ang kwintas na ito. Mayroong 3 ganoong jade na kwintas sa mundo at may kakayahan silang mag-time travel. Hindi maintindihan ni Qilong kung ano ang nangyayari, kaya palihim siyang bumaba sa hagdanan upang makinig sa pag-uusap ni Wang Siping at Honzo. Dahil sa pagiging pabaya, gumawa si Qilong ng ingay na pumukaw ng atensyon ni Honzo. Nang sisiyasatin na sana ni Honzo, biglang may sumuntok kay Qilong at nawalan siya ng malay.
Pagbalik sa modernong panahon, nagulat si Wang Lin nang malaman na si Wang Siping ay isa ring time traveler. Ngunit sa pag-iisip na napakalaki ng mundo, madaling maintindihan na mayroong maraming time traveler. Gayunpaman, labis na nag-aalala si Wang Lin para kay Kilong dahil hindi niya alam kung si Wang Siping ay mabuting tao o masama. Pagbalik sa taong 1936, ang sumuntok at nagdala kay Kilong palayo ay mga tauhan ni Wang Siping. Dinala nila si Kilong ng ligtas sa bahay at binalaan siya na maging maingat sa kanyang mga salita at kilos. Labis na nagtaka si Kilong, bakit iniligtas siya ng mga tao ng Huangbang? Hindi alam ni Kilong kaya nagdesisyon si Kilong na itago ng mabuti ang kwintas upang maiwasan ang kapahamakan. Kinaumagahan, masayang ginising ni Kilong si Fifi at binilhan pa siya ng bagong damit. Sa pagdaan sa tradisyonal na tindahan ng tinapay na Kinfuju, naalala bigla ni Kilong na mahilig kumain ng muon cake dito ang kanyang lola. Dahil ang kanyang lola, si Lola Zhu, ay gusto rin ito. Bumili si Kilong ng isang kahon ng muon cake at ibinigay kay Fifi upang ibigay kay Lola Zhu. Nang makita si Fifi na nakasuot ng matingkad na pulang damit, humanga si Lola Zhu at sinabing kamukha niya ang kanyang anak. Ang kaibig-ibig at masiglang pag-ugali ni Fifi ay nagustuhan ni Lola. Matapos asikasuhin ang mga bagay ni Fifi, gusto ni Kilong na tulungan si Z na sumikat. Gayunpaman, masyadong kakaunti ang ginto na dala niya, hindi sapat upang ipromote si Z. Dinala ni Kilong ang ginto sa isang tindahan ng ginto at hiniling sa may-ari na gawin itong mas pinong alahas at pagkatapos ay ibenta sa mas mataas na presyo. Dahil nakumbinsi ni Kilong, ang may-ari ay gumastos ng malaking halaga ng pera upang bilhin ang ginto. Ang kauna-unahang pelikula ni Chen Jin, Noong Araw sa Shanghai, ay nasa proseso ng pagpili ng bida at mga supporting na papel at lahat ay nausisa sa bida. Sa sandaling ito, isang aktres na may matinding galit kay Z ang tumakbo at nagpahayag na ang pangunahing papel ay napunta na kay Z at sabay na itinapon sa lupa ang script na ibinigay ni Chen Jin kay Z. Inakusahan niya si Z ng pagkakaroon ng hindi malinaw na relasyon kay Chen Jin kaya siya nabigyan ng pangunahing papel. Galit na galit si Z at pinuntahan si Chen Jin upang humiling na sumali sa casting ng patas. Sa sandaling ito, dumating si Kilong at pinayuhan si Z na huwag pansinin ang sinasabi ng iba. Ang kakaibang pag-ugali ni Kilong ay ikinagulat ni na Chen Jin at Z dahil dati ay palagi siyang tutol sa pag-arte ni Z. Determinado si Z na sumali sa casting, gusto niyang patunayan ang kanyang kakayahan. Pagkaalis ni Z, tinanong ni Chen Jin si Kilong tungkol sa kakaibang aksyon nito kanina at ipinaliwanag na wala siyang ibang relasyon kay Z maliban sa trabaho. Hula ni Kilong na tiyak na may ginawa si Zigang kaya ipinaliwanag niya na lasing siya noon kaya kung ano-ano ang nasabi niya. Bumili si Kilong ng maraming magagandang damit at alahas para kay Z at binigyan pa nga siya ng isang baukwet ng bulaklak umaasang makakapasa siya sa casting. Gayunpaman, galit pa rin si Z dahil sa pagpigil ni Zigang sa kanya na umarte. Ipinaliwanag ni Kilong na ginawa niya iyon upang subukin kung talagang determinado ba siyang maging aktres. Nang marinig iyon, humupa ang galit ni Z at hinikayat siya ni Kilong na galingan niya sa pag-arte. Naniniwala siyang magtatagumpay siya. Naghanap si Kilong ng makeup artist at stylist upang ayusan si Z. Nang makita ito, ang ibang mga aktres na naiinggit ay nagbitaw ng mapanuksong salita. Hindi pinansin ni Kilong ang mga ito at hiniling pa sa makeup artist na tulungan silang maging maganda. Nagsimula na ang casting, si Chen Jin ang hukom at napakahigpit sa kanyang mga kahilingan. Si Z ay umakyat sa entablado na mailabis na pagkabalisa sa kanyang puso. Nang makita ito, si Kilong na nakatayo sa ibaba ay nagbigay ng senyales upang pasayahin siya at sa pagtanggap ng pampatibay loob mula kay Kilong, bumalik sa pagiging kalmado si Z at nagbasa ng mga linya ng may damdamin. Ang kanyang taos puso at emosyonal na mga linya ay humanga sa mga hukom at kay Kilong. Pagbalik sa modernong panahon, nang bumisita si Sun Wei sa lola sa ospital, nagkataon siyang nakakita ng sulat na iniwan ni Kilong para sa lola. Sa sandaling ito, nalaman ni Sun Wei na mayroong isang lalaki sa mundong ito na kamukhang kamukha ni Kilong. Pinayuhan din ni Kilong sa sulat ang lola na huwag magpalinlang kay Zigang. Nagduda si Sun Wei at nagpadala ng tao upang imbestigahan ang nilalaman ng huling testamento ng lola. Si Zigang ay dumating sa ospital upang bisitahin ang lola at ang kanyang magalang na pag-ugali ay nagdulot ng pagdududa kay Sun Wei. Tinanong ni Sun Wei ang pagkakakilanlan ni Zigang. Iginiit ni Zigang na siya ay si Kilong, nagkaroon lang ng amnesia. Sa gitna ng tensyon, hindi sinasadyang hinawakan ni Zigang ang kanyang kwintas. Si Kilong ay may ganitong ugali sa tuwing siya ay kinakabahan mula pagkabata. Nang makita ito, naniwala si Sun Wei na siya si Kilong. Ibinigay ni Sun Wei ang sulat kay Zigang. Tinatanong siya tungkol sa lalaking kamukhang kamukha niya. Nahaharap sa pagtatanong ni Sun Wei, nataranta si Zigang at itinulak siya palayo at pagkatapos ay tumakbo palabas ng silid ng ospital. Lalo pang nagduda si Sun Wei at inutusan ang kanyang mga tauhan na habulin siya. Tinawagan ni Zigang si Wang Lin upang sunduin siya sa labas ng ospital. Dahil dito, nakatakas siya sa paghabol. Nang makita na si Wang Lin ang sumundo kay Zigang, nagduda si Sun Wei na may kinalaman siya rito. Pagbalik sa taong 1936, umasa si Z sa casting at opisyal na naging pangunahing bida sa bagong pelikula ni Chen Jin. Pagkatapos, inanyayahan ni Chen Jin si Z na dumalo sa isang salo-salo na inorganisa ng mga investor. Pinayuhan ni Kilong si Z na dumalo
dahil napakaraming sikat na personalidad sa mataas na lipunan ang dadalo. Maaaring gamitin ni Z ang pagkakataong ito upang palawakin ang kanyang relasyon. Inanyayahan din ni Chenjin si Kilong na dumalo. Plano ni Kilong na makipagpalit kay Zigang ngayong gabi, ngunit hindi siya mapakali para kay Z, kaya pumayag siyang sumama. Bumili si Kilong ng maraming magagandang damit at alahas para kay Z, ngunit tumanggi si Z dahil ayaw niyang mag-aksaya ng pera. Upang tanggapin ni Z, nagsinungaling si Kilong na ito ay regalo sa kanya ng mga tagahanga. Nakita ni Z na taos puso si Kilong kaya naniwala siya. Pagbalik sa taong 2016 na, si Zigang ay nakatayo sa ilalim ng buwan, naghihintay na makipagpalit sa kanya si Kilong. Ngunit matagal siyang naghintay at hindi ito dumating. Nag-aalala na may nangyayari sa kabilang panig, nagplano si Zigang na inumin ang inuming alak ng pamilya upang bumalik. Nagmamadaling pinigilan siya ni Wang Lin at pagkatapos ay kinuha ang cookbook umaasang makahanap ng pahiwatig doon. Sa sandaling ito, sumulat si Kilong sa taong 1,936 sa aklat, pinapayuhan si Zigang na huwag munang bumalik. Pagbalik sa taong 1,936, nag-aalala si Z na baka hindi siya makakilos ng maayos sa salu-salo kinabukasan, kaya tinuruan siya ni Kilong ng pagsayaw. Ang dalawa ay sumayaw ng may pagkakaisa, at biglang tumugtog ang isang musika na nagdulot ng matinding damdamin kay Z. Ito ang musika na pinatugtog ni Boss Fang para sa kanya noong araw na tinuruan niya siyang sumayaw. Niyakap ni Kilong si Z at inaliw siya. Nang makita niyang umiiyak si Z, hindi napigilan ni Kilong ang kanyang sarili at yumuko upang halikan siya. Biglang itinulak ni Z si Kilong at sinabi na bukas ay isang espesyal na araw. Hiniling niya na manatili siya sa tabi niya. Nang hihinayang si Kilong kay Z, kaya sumulat siya sa aklat, inilipat ang schedule ng pagpapalit kay Zigang sa kinabukasan. Pagbalik sa taong 2076, gusto na ni Zigang na bumalik sa nakaraan. Nagtataka kung bakit patuloy na ipinagpapaliban ni Kilong ang pagpapalit. Nang makita si Zigang na malungkot, inanyayahan siya ni Wang Lin na uminom. Habang umiinom, naisip ni Wang Lin ang kanyang lolo. Matagal na siyang nawawala at wala pa ring balita. Kinaumagahan, hinanap ni Wang Lin at Zigang ang impormasyon tungkol kay Chenjin. Kakaunti lamang ang impormasyon tungkol sa kanya sa internet, kaya nagdesisyon si Wang Lin na magtanong sa kanyang mga kaibigan. Tumayo si Wang Lin upang umalis ngunit bigla siyang nadulas. Buti na lang at nasalo siya ni Zigang sa tamang oras at naging romantiko ang kapaligiran sa pagitan nilang dalawa. Ang dalawang matalik na kaibigan ni Wang Lin, sina Chen Dingding at Li Hailun, ay dumating upang hanapin siya at hindi sinasadyang nasaksihan ang eksenang ito. Tinukso nila sina Wang Lin at Zigang, iniisip na si Zigang ay si Kilong. Nagmamadaling ipinaliwanag ni Zigang na hindi siya si Kilong kundi malalayong kamag-anak ni Wang Lin. Ginamit ni Wang Lin ang pera na ibinigay ni Kilong upang bayaran ang lahat ng utang at pagkatapos ay dinala si Zigang upang bumili ng mga sangkap sa paggawa ng alak. Ang nagtitinda na matagal nang kakilala ni Wang Lin at alam na gusto niyang sumali sa wine exhibition ay binigyan siya ng 2 tiket. Pagbalik sa taong 1,936, sina Kilong at Z ay nakasuot ng formal na damit at dumalo sa salu-salo kasama si Chenjin. Pagdating nila, nalaman nila na ang lugar ng salu-salo ay ang Zhulin. Ang restaurant ay puno ng mga bandila ng hapon na nagpasakit sa damdamin ni Z. Hindi niya inasahan na magiging ganito ang Zhulin sa pagtingin sa pamilyar na silid. Naalala ni Z ang masasayang alaala kasama ang kanyang ama. Nakita ni Jiang Shikai na maputla ang mukha ni Z. Inakala niyang masama ang pakiramdam nito, kaya nag-alok siyang ihatid siya pauwi. Gayunpaman, tumanggi si Z, kinamumuhian niya ang huangbang at ayaw na niyang makialam pa kay Jiang Shikai. Nalaman ni Kilong na ito ang dating tahanan ni Z, kaya inalalayan niya itong umalis. Mula sa balkonahe sa ikalawang palapag, nasaksihan ni Jiang Shikai ang buong pangyayari. Nalulungkot na naglakad si Z sa kalye. Nang makita siyang nakasuot ng high heels, dinala siya ni Kilong sa parke para magpahinga at sinabi sa kanyang hubarin ang kanyang sapatos upang maging komportable. Nagsisisi si Kilong na hinikayat niya si Z na maging aktres. Hindi niya inaasahan na magdudulot ito ng labis na kalungkutan sa kanya ngayon. Pinayuhan ni Kilong si Z na umalis sa Shanghai at manirahan sa ibang lugar. Gayunpaman, ayaw umalis ni Z at ang nangyari ngayon ay lalo pang nagpatibay sa kanyang determinasyon. Upang aliwin si Z, palihim na binuksan ni Kilong ang kanyang telepono at nagpatugtog ng isang kanta ng pag-ibig. Pagkatapos ay umakyat sa puno na nagdulot ng pagbagsak ng mga talulot. Ang nakakaakit na musika at ang romantikong tanawin ay nagpaantig kay Z. Pagbalik sa taong 2016 na, gusto ni Wang Lin na manatili sa tabi ni Zigang at gusto ring pumunta sa wine exhibition, kaya labis siyang nag-alinlangan. Nabasa ni Zigang ang kanyang isip, umakyat si Wang Lin sa rooftop upang ilatag ang mga bulaklak na ginagamit sa paggawa ng alak sa isang puting tela upang ibilad sa araw. Lumapit si Zigang at nagpahayag ng pagnanais na sumama sa kanya sa wine exhibition. Laking tuwa ni Wang Lin at hindi sinasadyang nadulas at nahulog, dala-dala ang puting tela. Mabilis na tumakbo si Zigang at niyakap si Wang Lin. Ang mga talulot ng bulaklak ay nahulog mula sa langit at ang puting tela ay nahulog din at binalot silang dalawa. Ang tanawin ay labis na romantiko at maging si Zigang ay hindi napigilan ang kanyang damdamin. Habang namumulot ng bulaklak, hindi sinasadyang na-spray ni Wang Lin ang kanyang bukong-bukong. Inalalayan siya ni Zigang sa silid, kumuha ng mainit na tubig at tuwalya para sa kanya. Gayunpaman, dahil sa hiya, sinabi ni Zigang kay Wang Lin na maglagay ng hot compress mag-isa. Hindi sinasadyang nahulog ni Wang Lin ang
ang kanyang paa sa palanggana ng mainit na tubig, kaya kinailangan ni Zigang na tulungan siyang maglagay ng hot compress. Kahit nasugatan, dahil sa mainat na pag-aalaga ni Zigang, si Wang Lin ay nakadama ng labis na kaligayahan. Sa kabila ng kanyang nasugatang paa, nagpumilit pa rin si Wang Lin na magluto ng alak. Dahil sa takot na mahirapan siyang kumilos, tinulungan siya ni Zigang. Pagkatapos maluto ang sorghum, ipinakalat ito ni Wang Lin sa sahig. Pagkatapos ay sinabihan niya si Zigang na tapakan ang sorghum at pampaalsa ng alak gamit ang hubad na paa. Dahil hindi pa sanay, napakabaga ni Zigang. Kaya tinaas ni Wang Lin ang kanyang pantalon, tumapak sa sorghum at ginawa ito kasama ni Zigang. Sa takot na matumba si Wang Lin, hinawakan ni Zigang ang kanyang kamay at sila ay sumasayaw habang tinatapakan ang sorghum. Nagpadala si Sun Wei ng tao upang imbestigahan ang nilalaman ng huling testamento ng lola. Lumabas na ang buong ari-arian ng korporasyon ay naub na isa-isang bote ng alak. Si Wang Lin ang may-ari ng pabrika ng alak na iyon, hindi makapaniwala si Sun Wei. Ang buong ari-arian ng isang malaking korporasyon ay naub na isa-isang bote ng alak. Pagbalik sa taong 1936, gumamit si Kilong ng telepono upang mag-record ng isang video at ipinadala ito sa kanyang kabilang telepono. Pagkatapos ay sumulat siya sa aklat, pinapayuhan si Zigang na panoorin ang video na ito bago makipagkita kay Z. Bukas ay kaarawan ni Kilong at Zigang. Inimbitahan din ni Lola Zhu si Fifi na bumisita at binilhan pa siya ng bagong damit. Pinayuhan ni Kilong si Fifi na mamuhay ng mabuti at sinabihan siyang tandaan ang pangalang Shikai. Pagbalik sa taong 2016 na, tinawagan ni Sun Wei si Wang Lin. Natatakot si Wang Lin na malaman niya ang pagkakakilanlan ni Zigang kaya pinutol niya ang tawag at pinayuhan si Zigang na huwag sagutin ang tawag ni Sun Wei. Nakita ni Wang Lin ang sulat na iniwan ni Kilong sa aklat. Naguguluhan din si Zigang, hindi niya alam kung ano ang pakana ni Kilong. Pagkatapos, dinala ni Wang Lin si Zigang upang dumalo sa wine exhibition. Masaya silang naglibot at bumili ng maraming masasarap na alak. Nang makita si Wang Lin na masaya, nag-alok si Zigang na pumunta sa Suzhou. Pagbalik sa taong 1936, dinala ni Z si Kilong sa isang restaurant sa Suzhou. Pamilyar ang may-ari ng restaurant kay Z, tila madalas siyang pumunta rito. Si Z ay nag-order ng isang mangkok ng long life noodles para kay Kilong. Lumabas na dinala niya si Kilong dito upang ipagdiwang ang kanyang kaarawan. Taon-taon sa kaarawan ni Zigang, pumupunta sila rito upang kumain ng noodles. Nagulat si Kilong nang malaman na iisa ang araw ng kaarawan nila ni Zigang. Nang pumasok sa tindahan, hindi sinasadyang napadaan si Zigang kay Kilong. Si Zigang ay dumating sa restaurant sa Suzhou. Nang makita na pareho pa rin ang lahat, hindi niya maiwasang maalala ang mga alaala ng pagkain dito kasama sina Z at Boss Fang. Dinala ng waiter ang lahat ng pagkain. Nagulat si Zigang nang makita na may kasamang mangkok ng long life noodles na hindi niya in order. Sa sandaling ito, dumating si Wang Lin na may dalang cake habang umaawit ng happy birthday. Lumabas na naaalala niya na kaarawan ni Zigang ngayon, kaya naghanda siya ng long life noodles at cake para sa kanya. Ibinigay ni Wang Lin kay Zigang ang cookbook na ginawa niya bilang regalo sa kaarawan. Ang Wang Lin cookbook na ito ay batay sa luma at gumuho ng cookbook ni Zigang. Pagbalik sa taong 1936, labis na nausisa si Kilong tungkol sa ugnayan niya at ni Zigang. Magkamukha sila, magkapareho ang kanilang kaarawan, at pareho silang maisuot na jade na kwintas. Ang lahat ng ito ay nakagugulo kay Kilong. Sa sandaling ito, lumapit si Z. Inakala niyang malungkot si Kilong dahil naaalala niya si Boss Fang. Isang masayang salo-salo sa kaarawan para kay Kilong. Nang makita ang pagiging maalalahanin ni Z, masayang sumang-ayon si Kilong. Pagbalik sa taong 2016 magkasamang naglakbay sina Wang Lin at Zigang sa Suzhou. Pagkatapos ay kumain sila ng sorbetes habang nagsiselfie. Napakaligaya ni Wang Lin na kasama niya si Zigang. Nais niya na sana ay huminto ang oras sa sandaling ito. Ngunit mabilis ang paglipas ng oras at hindi nagtagal ay sumapit na ang gabi. Pagbalik sa taong 1936, dinala ni Kilong si Z para maglakad-lakad sa bangka. Pagkatapos maglakad-lakad, nag-alok si Kilong na bumalik na dahil kailangan niyang bumalik sa Shanghai ngayong gabi upang makipagpalit kay Zigang. Gayunpaman, gusto ni Z na manatili pa ng kaunti, gusto niyang magpalipad ng mga lantern. Sa tuwing pupunta sila rito, nagpapalipad sila ng mga parol upang ipanalangin ang magagandang bagay. Sa gabi, si Z at si Kilong ay sabay na nagpalipad ng mga lantern. Nais ni Kilong na sina Z at Fifi ay laging maging masaya, ngunit si Z ay wala namang hiniling. Lubos siyang kontento sa kanyang kasalukuyang buhay at gagawin niya ang lahat upang maging isang sikat na bituin upang matulungan ang kanyang ama. Niyakap niya ito at hinalikan sa labi. Pagkatapos makipagpalik kay Zigang, hindi na niya makikita pa si Z. Gustong-gusto ni Kilong na manatili sa tabi ni Z magpakailanman. Pagbalik sa modernong panahon, bumalik sina Wang Lin at Zigang sa pabrika ng alak. Ngunit si Sun Wei ay naghihintay na roon. Sinaway ni Sun Wei si Zigang dahil hindi niya sinasagot ang kanyang tawag at idineklara na kahit anong mangyari, kailangan niyang iuwi si Zigang ngayon. Mahinang pinayuhan ni Wang Lin si Zigang na huwag sumama kay Sun Wei dahil ngayong gabi ay makikipagpalit na si Zigang kay Kilong. Gayunpaman, si Sun Wei ay napakatatag at nagdala pa siya ng maraming tao rito.
Ayaw ni Zigang na madamay si Wang Lin kaya napilitan siyang sumama sa kanila. Dinala ni Sun Wei si Zigang pauwi sa pamilya Sun. Ang magalang at pinong pag-ugali ni Zigang ay ikinagulat ng lahat ng miyembro ng pamilya. Hinila ni Sun Wei si Zigang upang magpalit ng damit. Ngunit ika-negatibo siyam ng gabi na at papalapit na ang oras ng pagpapalit. Natatakot si Zigang na makita ng iba ang kanyang pagkawala kaya gusto niyang magtago sa banyo. Gayunpaman, hinanap niya ito ngunit hindi niya ito makita kaya napilitan siyang magtago sa isang sulok ng hagdanan upang maghintay para sa sandali ng pagpapalit. Sa sandaling ito, umakyat si Sun Wei gamit ang elevator. Nataranta si Zigang, iniisip na matutuklasan ni Sun Wei ang kanyang sikreto. Gayunpaman, lumipas na ang ika-negatibo siyam at nasa dati pa rin siyang lugar. Inutusan ni Sun Wei si Zigang na magpalit na ng damit. Pagbalik sa taong 1,936, biglang bumuhos ang malakas na ulan. Nag-aalala si Kilong na hindi sila makapagpalit kay Zigang dahil walang buwan, kaya nagpasya siyang bumalik sa Shanghai. Nang makita si Zi na nanginginig sa ginaw, niyakap siya ni Kilong at tinanggal ang kanyang leather jacket upang protektahan siya mula sa ulan. Dahil sa malakas na ulan, nasira ang linya at walang tren papuntang Shanghai. Dinala ni Kilong si Zi upang maghanap ng hotel, ngunit puno na ang lahat ng mga hotel. Tanging isang hotel na lamang ang may natitirang isang bakanting kwarto. Nang makita si Zi na pagod, kinuha agad ni Kilong ang kwarto upang makapagpahinga siya. Pagbalik sa taong 2016 na, umulan din. Tinawagan ni Zigang si Wang Lin, sinabing hindi niya makita ang kwarto ni Kilong. Nagmadali si Wang Lin sa social media ni Kilong, hinahanap ang mga larawan ng kwarto nito. Dahil dito, nakita ni Zigang ang kwarto ni Kilong. Upang hindi mabuking si Zigang, nagpadala sa kanya si Wang Lin ng maraming larawan ni Kilong at hiniling sa kanyang gayahin ang estilo ng pananamit at ang mayabang at matigas na pag-ugali ni Kilong. Pagkatapos magpalit ng damit, nalaman ni Zigang na dinala pala siya ni Sun Wei pauwi dahil ngayon ang anibersaryo ng kamatayan ng kanyang ina. Nag-alay ng insenso si Zigang kasama ang ama at si Sun Wei sa altar ng ina ni Sun Wei. Noong 1936, labis ding nagsisisi si Kilong na hindi siya nakauwi upang mag-alay ng insenso para sa kanyang ina. Sinunog ni Kilong ang mga paper cutting na ginawa niya para sa kanyang ina. Nangako siya na simula ngayon ay hindi na niya malilimutan ang anibersaryo ng kamatayan ng kanyang ina. Ang pagiging matanda at kalmado ni Zigang ay ikinasya ni Eng Hison. Gusto ni Eng Hison na matutunan ni Zigang kung paano pamahalaan ang kumpanya at itinalaga siya upang pamahalaan ang proyekto ng lumang Shanghai na iminungkahi ni Director Gao. Iginiit ni Sun Wei na tutulan dahil wala si Zigang ng karanasan at kakayahan. Ngunit humiling si Eng Hison kay Sun Wei na tulungan si Zigang at sinabi na kung magaling ang ginawa ni Zigang, ibabalik niya kay Kilong ang mga share na kinuha niya dati. Labis na hindi nasiyahan si Sun Wei dahil pinagsikapan at pinaghirapan niya ang lahat upang marating ang kinalalagyan niya ngayon. Ngunit si Kilong ay madaling naging responsable sa proyekto. Gayunpaman, biglang naalala ni Sun Wei na hindi umiinom ng puting alak si Kilong. Ngunit uminom siya ng isang baso nito kanina. Kakaiba rin ang mga aksyon ni Kilong. Pumunta si Sun Wei sa silid ni Kilong upang maghanap ng pahiwati. Sa sandaling ito, nagpadala si Wang Lin ng mensahe kay Zigang. Nakita ni Sun Wei na tinawag ni Wang Lin si Kilong na Zigang, lalo siyang nagduda. Nang hindi nakatingin si Zigang, mabilis na binunot ni Sun Wei ang isang hibla ng kanyang buhok. Wala pa ring balita si Kilong sa kukbo. Nagpasya si Zigang na inumin ang inuming alak ng pamilya upang bumalik sa nakaraan. Ngunit bago umalis, gusto niyang makita si Wang Lin sa huling pagkakataon. Kinabukasan, pumunta si Zigang kasama ang kanyang ama at si Sun Wei upang bisitahin ang lola sa ospital. Sa oras na ito, si Lola Zhu ay nakatulog pa rin at labis na nag-aalala si Zigang para sa kanya. Ginawa ni Sun Wei ang pagkakataon upang bunutin ang isang hibla ng buhok ng kanyang ama at pagkatapos ay dinala ang buhok ni Zigang at Eng Hison para sa essay test. Hiniram ni Sun Wei ang telepono ng kanyang tauhan upang tawagan si Wang Lin, hinihiling na makipagkita sa kanya sa labas. Dahil hindi na makatakas, pumayag si Wang Lin. Gusto ni Wang Lin na ipaalam kay Zigang ngunit hindi niya sinasagot ang telepono, kaya tumakbo siya sa pinakamataas na palapag ng ospital upang hanapin siya. Nang makita niya ang silid ng lola, biglang nakarinig si Wang Lin ng sigaw ng tulong. Nagmadali siyang tumakbo upang tingnan at nakita niya na iyon ay si Wang Siping, ang kanyang lolo. Si Wang Siping ay nawalan na ng malay, kaya nagmamadaling tumawag si Wang Lin ng doktor upang magbigay ng pangunang lunas. Sinabi ng doktor na nang pumasok sa ospital ang pasyente, nagpakita siya ng hindi matatag na nerbiyos, kaya siya ay tinurukan ng tranquilizer. Pagkatapos, dahil sa pagiging magulo at marahas na pag-ugali ng pasyente, kinailangan ng doktor na turukan pa siya ng isa pang tranquilizer. Labis na nagtaka si Wang Lin dahil ang kanyang lolo ay isang mabait na tao. Paanong makakakilos siya ng ganoon? Nagduda ang doktor na si Wang Siping ay may sakit na Alzheimer, ngunit hindi naniwala si Wang Lin na ang kanyang lolo ay nagkaroon ng amnesia at hindi rin siya naniwala sa resulta ng pagsusuri ng ospital, kaya iginiit niyang iwi siya. Pinabilis ni Wang Lin ang paglabas ng kanyang lolo sa ospital. Nang makita ang kanyang lolo na tulala at hindi makilala ang sinuman, labis na nalungkot si Wang Lin. Ang mga mapuputi at makinis na kamay ng kanyang lolo noon ay naging magaspang at matigas. Dahil sa nangyari sa kanyang lolo, hindi nakapunta si Wang Lin upang makipagkita kay Sun Wei at hiniling niya na magkita sila kinabukasan. Pagbalik sa taong 1936, tiningnan ni Zi si Kilong na natutulog ng mahimbing sa tren, lalo siyang nagduda. Kagabi ay nagsunog si Kilong ng paper cutting sa likod bahay, at kaninang umaga
ay nanghuli siya ng isda sa ilog. Ang lahat ng ito ay hindi katulad ng estilo ni Zigang. Labis na nagtaka si Z, iniisip na may tinatago sa kanya si Kilong. Ang lolo ni Wang Lin ay nagpalit ng katauhan at naging si Wang Siping upang hanapin si Zigang sa Qingyu, ngunit sarado ang restaurant at walang tao sa loob. Pagbalik sa taong 2016 na, nagising ang lolo sa sasakyan ni Wang Lin sa pagkakataong ito. Siya na si Wang Siping na isang masamang tao. Habang naglalakbay, biglang hiniling ni Wang Siping kay Wang Lin na itigil ang sasakyan at tumakas. Nagmadaling humabol si Wang Lin, ngunit wala na siyang nakitang lolo. Lumabas si Zigang sa ospital at tinawagan si Wang Lin. Sinabi ni Wang Lin kay Zigang ang tungkol sa pagkawala ng kanyang lolo. Dahil sa labis na kalungkutan, aksidenteng nahulog siya sa hagdan at ang tawag ay naputol. Dahil sa pag-aalala na baka may masamang nangyari kay Wang Lin, nagmadali si Zigang na hanapin siya sa pamamagitan ng eavesdropping ng sasakyan ni Wang Lin. Umiiyak si Wang Lin habang nakaupo at hawak ang kanyang masakit na paa sa hagdan. Sa sandaling ito, dumating si Zigang at niyakap siya ng mahigpit. Akala niya ay may nangyaring masama kay Wang Lin at labis siyang natakot. Hindi napigilan ni Zigang ang damdamin niya at hinalikan sa labis si Wang Lin. Pagbalik sa taong 1936, ikinuwento ni Honzo kay Wang Siping ang alamat ng kanyang jade. Ayon sa alamat, ang jade na ito ay mailihim na kapangyarihan. Inutusan si Honzo na pumunta doon upang hanapin ito. Nang makita ang hugis ng jade, napagtanto ni Wang Siping na suot ito ni Fang Laoban. Upang makuha ang jade, nagplano si Wang Siping na ipahamak si Ziyulin. Nang magkaroon ng problema si Ziyulin, nagpanggap siyang tumutulong kay Fang Laoban, ngunit hiniling niya na ibigay nito ang jade bilang kapalit. Ang jade ay pamana ng pamilya ni Fang, ngunit nahihirapan si Ziyulin sa kasalukuyan. Walang nagawa si Fang Laoban kundi ibigay ang jade kay Wang Siping at nangako na kapag bumuti ang negosyo, babawiin niya ang jade. Matapos makuha ang jade, labis na nagalak si Wang Siping. Bago nito, nakahanap siya ng isang sinaunang aklat na tinatawag na Kanyang Secret, kung saan nalaman niya ang alamat tungkol sa jade. Nagplano siyang kapag nakolekta na niya ang 3 jade, makakalaya na siyang maglakbay sa oras. Sa sandaling ito, biglang lumiwanag ang jade, isinuot ni Wang Siping ang jade sa liig niya, at kaagad siyang lumitaw sa isang modernong lungsod. Naalala ni Wang Siping ang nilalaman ng Kanyang Secret, sa kanya lang napagtanto na nakarating siya sa ibang mundo. Naguluhan si Wang Siping kung bakit bigla siyang naglakbay sa oras, kaya sumakay siya ng taxi papunta sa dating lihim na lugar. Ngunit pagkababa niya sa sasakyan, natuklasan niyang hindi niya magamit ang lumanyang perang papel. Akala ng driver ng taxi ay ayaw magbayad ni Wang Siping kaya nakipagtalo ito sa kanya. Kasunod nito ay binato siya ng ladrilyo sa ulo. Nang magising si Wang Siping, natagpuan niya ang sarili sa ospital, at ang jade na kwintas ay nawawala. Upang hanapin ang jade, tinakot ni Wang Siping ang mga doktor at nurse gamit ang kutsilyo. Mabuti na lang at may nag-iniksyon sa kanya ng pampakalma, kaya siya nawala ng malay. Pagkatapos, sinundo siya ni Wang Lin pauwi. Gayunpaman, nang dumaan sila sa lihim na lugar, tumalon si Wang Siping sa sasakyan upang maghanap. Nandyan pa rin ang lihim na lugar, ngunit nawala na ang susi na nakatago sa ilalim ng karatula. Noong taong 1936, kinuha ng lolo ni Wang Lin ang susi. Pagbalik sa taong 2016 na, hinatid ni Zigang si Wang Lin pauwi. Buti na lang at natuto siyang magmaneho noong nag-aaral siya sa Paris. Gayunpaman, napakabagal niyang magmaneho at nasasaktan si Zigang na makita si Wang Lin na napakahina. Gusto niyang manatili upang tulungan si Wang Lin na hanapin ang kanyang lolo, ngunit hindi niya alam kung paano ipapaalam kay Kilong. Nagising si Wang Lin at nakarinig ng ingay sa gawaan ng alak. Inakala niyang nakabalik na ang kanyang lolo, kaya nagmadali siyang tumakbo upang tingnan. Sa sandaling ito, natuklasan niya na si Zigang pala ang tao. Gustong manatili ni Zigang upang tulungan si Wang Lin na hanapin ang kanyang lolo, ngunit ayaw ni Wang Lin na ipagpaliban ang kanyang trabaho. Kaya nagkunwari siyang si Kilong ay may pera at malawak ang koneksyon at mas madaling mahanap ang kanyang lolo. Dahil walang susi, naghanap si Wang Siping ng kagamitan para buksan ang pinto. Nakita ito ng mga taong nakapaligid at tumawag sa pulis. Dumating ang pulis upang pigilan ang ginagawa ni Wang Siping. Pagbalik sa taong 1936, lalong nagduda si Z kay Kilong. Nakalimutan din ni Kilong ang schedule ng paggawa ng pelikula ni Z. Nagkalamigan ang relasyon nilang dalawa. Ngayon ang huling araw ni Kilong dito. Ayaw niyang maghiwalay sila ni Z nang may hindi pagkakaunawaan, kaya nagmadali siyang pumunta sa set ng pelikula para hanapin siya. Gayunpaman, sinabi ng mga tauhan ng pelikula na nakansela ang paggawa ng pelikula ngayon dahil masama ang pakiramdam ni Z. Tumakbo si Kilong para hanapin si Chen Jin upang magtanong tungkol sa sitwasyon. Sa sandaling ito, galit din si Chen Jin kay Z dahil handa na ang buong production team para sa shooting ngayon. Ngunit si Z ay hindi nag-focus sa trabaho. Hiniling ni Chen Jin kay Kilong na alagaan ng mabuti si Z. Sinabi naman ni Kilong kay Chen Jin na tulungan si Z dahil aalis na siya. Ikinuwento ni Kilong kay Chen Jin ang kwento ng pelikulang In the Mood for Love. Inaasahan niyang gagamitin ni Chen Jin ito upang sumulat ng isang napakagandang script para kay Z. Naramdaman ni Chen Jin na napakaganda ng ideya ni Kilong at nangakong susubukan niyang sumulat. Naramdaman ni Z na iba na si Zigang ngayon kaysa dati. Lalo siyang nagduda, kaya nagpasya siyang hanapin si Kilong para linawin. Habang naglalakad sa tapat ng tindahan
tindahan ng ginto. Nakita ni Kilong ang isang magandang jade bracelet, kaya hiniling niya sa may-ari ng tindahan na ibigay ito sa kanya. Ito ay bilang bayad sa ideya ng disenyo ng gold business card na ibinigay niya kanina. Pinahatid ng matandang babae ng pamilya Zhao si Fifi pauwi. Naramdaman ni Fifi na nilalagnat siya at lalong sumasakit ang sugat niya sa tuhod. Umuwi si Kilong at ibinigay ang pulseras kay Z. Kinuwestiyon ni Z si Kilong. Naramdaman ni Kilong na si Zaigang lang ang nasa isip nito at hindi siya pinagkakatiwalaan, kaya nakipagtalo siya dito. Sa galit, sinampal ni Z si Kilong. Labis na nalungkot si Kilong. Maghihiwalay na sila, ngunit ganito pa rin ang trato nila sa isa't-isa. Labis ding nasaktan si Z. Umiiyak siyang sinabi na dahil mahal niya si Kilong, kaya siya nag-aalala ng ganoon sa kanya. Niyakap ni Kilong si Z. Sa sandaling ito, lumapit si Fifi at biglang bumagsak sa lupa. Nagmadali si Kilong at sinadalhin si Fifi sa ospital. Pagkatapos suriin ng doktor si Fifi, sinabi niya sa kanila na may tetanus ang bata. Napakritikal ng kalagayan niya at maaaring hindi na umabot sa gabing ito. Labis na nataranta si Kilong, ang tetanus ay gagaling sa isang antibiotic shot lang. Ngunit sinabi ng doktor na walang gamot. Sinabi ng doktor na ang antibiotic na iyon ay nasa proseso pa rin ang pananaliksik at hindi pa ginagamit. Naghahanda na si Wang Lin na ibalik si Zaigang sa nakaraan. Sa sandaling ito, biglang may lumabas na sulat sa receipt notebook. Lumabas na sumulat pala si Kilong sa aklat, nagpapaalam kay Zaigang na critical si Fifi. Hinihiling sa kanyang maghanap ng antibiotic sa loob ng isang oras at pagkatapos ay magpalit sila ng katawan upang iligtas si Fifi. Nagmamadali si Wang Lin at Zaigang na tumakbo sa ospital upang maghanap ng antibiotic. Sa daan, napansin nila na lalong lumalabo ang logo ng Sihang Group. Nagduda silang dahil malapit nang mamatay si Fifi, kaya mawawala na rin ang Sihang Group. Ang antibiotic ay prescription drug at tumanggi ang doktor na ibigay ito kay Wang Lin, kaya ginamit ni Zaigang ang pangalan ni Kilong upang takutin ang doktor na ibigay sa kanya ang gamot. Pagkatapos, umakyat silang dalawa sa rooftop upang maghanda sa pagpapalit ng katawan. Sa sandaling ito, tumawag ang pulis kay Wang Lin, nag-uulat tungkol sa sitwasyon ni Wang Siping. Pagbalik sa taong 1,936, tumingin si Kilong sa orasan, nakita niyang malapit nang matapos ang oras, kaya nagpa siyang makipagpalit ng katawan kay Zaigang doon mismo. Sa sandaling ito, pumasok si Z, nagmamadaling sinabihan siya ni Zaigang na lumabas, pagkatapos ay ininom ang alak ng pamilya. Pagkalabas ni Z ng silid, nagulat siyang makita sa salamin na unti-unting naglaho ang anino ni Kilong. Pagkatapos, lumabas si Zaigang sa silid ng ospital. Si Kilong naman, pagbalik sa kasalukuyan, biglang lumabo ang dalawang kamay niya. Taranta si Wang Lin at nagmadaling dinala si Kilong sa ospital upang dalawin ang lola niya. Kung mamatay si Fifi, maglalaho rin ang Sihang Group at si Kilong. Pagbalik sa taong 1,936, ibinigay ni Zaigang ang antibiotic sa doktor. Humihiling na iturok niya ito kay Fifi. Gayunpaman, hindi naglakas loob ang doktor na gamitin ang gamot na ito nang walang pahintulot. Sa sandaling ito, critical si Fifi, kaya walang nagawa ang doktor kundi iturok ang antibiotic sa kanya. Pagkatapos iturok ang antibiotic, naging matatag ang kalagayan ni Fifi. Tumingin si Z kay Zaigang at labis na naguluhan. Bigla siyang nagpalit ng damit at mayroon pang antibiotic. Pagbalik sa taong 2016 na, pumunta sina Dingding at Hailun sa police station para hanapin si Wang Siping. Tumakbo si Wang Lin at niyakap ang kanyang lolo habang umiiyak ng malakas. Nang marinig ni Wang Siping na tinawag siyang lolo ni Wang Lin, doon lang niya napagtanto na apo siya ng taong pinalitan niya ng katauhan. Gustong makahanap ni Wang Siping ng permanenteng matutuluyan, kaya nagpanggap siyang lolo ni Wang Lin, si Wang Boliang. Dinala ni Wang Lin si Wang Siping pauwi at nakita niya ang mapa na nakasabit sa dingding. Napagtanto ni Wang Siping na ang lugar na minarkahan sa mapa ay ang Ningxiang. Ang Ningxiang ay ang bayan ng pamilya Wang, ibig sabihin, sina Wang Lin at Wang Boliang ay parehong inapo ng pamilya Wang. Hinalukay ni Wang Siping ang bookcase ni Wang Boliang umaasang makita ang kanyang secret. Naramdaman ni Dingding at Hailun na napakakaiba ng kanilang lolo at nagduda silang nagka-amnesia ito. Gayunpaman, matigas na tumanggi si Wang Lin na maniwala na may Alzheimer ang kanyang lolo, kaya nagdesisyon siyang dalhin siya sa ospital bukas para muling masuri. Kinaumagahan, pumunta si Wang Lin sa ospital upang magtanong tungkol sa sitwasyon. Hiniling niya kina Dingding at Hailun na alagaan ang kanilang lolo sa bahay. Kailangang bumili si Hailun ng mga lumang aklat, kaya inutusan niya si Dingding na manatili sa bahay at alagaan ng mabuti ang kanilang lolo. Sa maraming aklat ni Wang Boliang, natagpuan ni Wang Siping ang isang aklat na nagtala ng mahahalagang nilalaman mula sa kanyang secret. Sa sandaling ito, may naghatid ng pakete. Binuksan ito ni Dingding at natuklasang may isang jade na kwintas sa loob. Ang paketeng ito ay ipinadala mula sa ospital ng Sihang Group. Lumabas na natagpuan ang jade na kwintas na nalaglag ni Wang Siping sa ospital. Ipinadala ito ng mga tauhan ng ospital pabalik sa kanya. Labis na nagalak si Wang Siping nang makita ang jade na kwintas at nagplano siyang gamitin ito upang makabalik sa nakaraan. Pumunta si Wang Lin sa isang espesyalistang ospital para sa Alzheimer upang magtanong tungkol sa sitwasyon. Nang makita ang komplikadong kapaligiran doon, hindi niya maatim na iwanan ang kanyang lolo. Sa sandaling ito, tinawagan ni Dingding si Wang Lin, sinabing tumakbo si Wang Siping pababa sa bodega ng alak at hinalukay ang lahat upang hanapin ang alak ng pamilya. Hindi alam ni Dingding kung ano ang gagawin, kaya tinawagan niya si Wang Lin para umuwi at pigilan siya. Si Kilong ay nag-aalay ng insenso sa kanyang ina sa bahay ng pamilya Sun. Biglang pumasok si Sun Wei at tinawag siyang Zhang Zigang. Nagulat si Kilong nang malaman na nalaman ni Sun Wei ang tungkol kay Zaigang.
Ikinuwento ni Wang Lin ang nangyari noong gabi ng kaarawan ni Kilong at hiniling din niya kay Kilong na payuhan si Sun Wei na huwag na siyang tawagan dahil ayaw niyang makipag-usap dito. Tinawag ni Sun Wei ang kanyang ama para umuwi at ipakita sa kanya ang resulta ng AT test na nagsasabing hindi si Kilong ang lalaking nasa harapan niya. Pinunit ni Kilong ang papel ng test pagkatapos ay humugot siya ng sarili niyang buhok at hiniling kay Lolo Sun na ipasuri itong muli. Dahil sa labis na kumpiyansa ni Kilong, nagduda rin si Sun Wei. Ipinakita niya kay Lolo Sun ang sulat na isinulat ni Kilong sa lola dati at binanggit din ang huling habilin ng lola. Lubos ang tiwala ni Lolo Sun kay Kilong. Naisip niya na gusto ni Sun Wei na agawin ang mana kaya sinadya nitong pahirapan si Kilong. Galit na pinagalitan ni Lolo Sun si Sun Wei na walang katwiran dahil si Kilong lang ang nag-iisang tagapagmana ng pamilya Sun. Labis na nasaktan si Sun Wei, hindi niya sinasadyang pahirapan si Kilong at hindi rin siya naging walang galang sa kanyang ina. Nang makita si Sun Wei na umiiyak ng husto, hindi rin natiis ni Kilong kaya lumapit siya para aliwin ito. Gayunpaman, sinumbatan ni Sun Wei si Kilong na siya ang dahilan ng pagkamatay ng kanyang ina dahil ang kanyang ina ay namatay dahil sa hirap ng panganganak habang isinisilang si Kilong. Nang marinig iyon, nalungkot din si Kilong. Sa tuwing kaarawan niya, naaalala niya na namatay ang kanyang ina sa panganganak sa kanya. Palaging sinisisi ni Kilong ang sarili niya, ngunit walang nakakaunawa sa damdamin niya. Sinabi ni Sun Wei kay Kilong na mahina na ang kalusugan ng kanyang ina at pinayuhan siya ng doktor na huwag ng manganak. Gayunpaman, hindi inalintana ng lola ang kalusugan ng kanyang ina at nagpumilit siyang manganak ng lalaki dahil ang Sehang Group ay kailangang ipasa sa isang lalaking anak. Labis na nalungkot si Kilong at tumakbo sa ospital upang hanapin ang kanyang lola, ngunit siya ay wala pa ring malay. Naalala ni Kilong na noong 1936, sinabi niya kay Fifi na maging mabait sa kanyang pamangkin. Nagduda si Kilong na dahil sa pangungusap na ito, kaya nagpumilit ang lola na magkaroon ng lalaking apo. Pagbalik sa taong 1936, bumalik si Zhaigang sa Qingyu at nakita ang sulat na iniwan ni Kilong sa receipt notebook na humihiling na panoorin niya ang video sa telepono. Lumabas na bago umalis, nag-record si Kilong ng isang video at inilagay ang telepono sa shoebox. Sa video, pinayuhan ni Kilong si Zhaigang na hikayatin si Z na ituloy ang pangarap niyang umarte dahil gusto ni Z ang pag-arte. Narinig ni Z ang ingay kaya nagpunta siya para tingnan at aksidenteng nakita ang video sa telepono. Labis siyang nagulat. Walang magawa si Zhaigang kundi ikwento ang buong katotohanan tungkol sa time travel kay Z. Sa pagkakataong ito, nalaman lang ni Z na ang taong kasama niya sa lahat ng oras ay si Kilong mula sa taong 2016 na at napagtanto rin niya na mahal niya ito. Malungkot na tumakbo si Z sa balkonahe at nakita ang bracelet na bigay ni Kilong sa kanya na nahulog sa lupa. Ang loob ng bracelet ay may nakaukit na pag-ibig na walang hanggan, Kilong. Umiyak ng malakas si Z, nagkamali siya ng pagkakaintindi kay Kilong. Sinumbatan niya ito at bilang resulta, nagkahiwalay silang dalawa. Napagtanto ni Zhaigang na mahal na ni Z si Kilong, sinisi niya si Kilong sa pabigla-bigla nitong pagkilos. Dahil hindi sila parehong nabibilang sa mundong ito, bakit nagbigay pa ng pag-asa sa iba? Ngunit naisip niyang siya rin ay may pagtingin na kay Wang Lin pagbalik sa taong 2016 na nang umuwi si Wang Lin, si Wang Siping ay nakahando sa isa mesa at lasing. Inalalayan ni Hailun at Wang Lin si Wang Siping sa silid tulugan. Nang makita siyang ganoon, labis na nalungkot si Wang Lin, umaasa siyang mabilis na gagaling ang lolo at gustong baguhin ni Kilong ang lahat. Gusto niyang bumalik sa taong 1936 para payuhan si Fifi na huwag ng manganak ng lalaki. Sa sandaling ito, biglang napansin ni Kilong na lumabo ang dalawang kamay niya. Sa litrato ng pamilya, unti-unting naglaho ang anino niya. Pagbalik sa taong 1936, hawak ni Z ang pulseras at naaalala si Kilong. Tinitingnan ni Zhaigang ang liwanag ng buwan at naaalala si Wang Lin samantala sa taong 2016 na. Namimiss din ni Kilong at Wang Lin ang kanilang minamahal. Muling sumigla si Z at pumunta sa set ng pelikula upang humingi ng tawad kay Chen Jin sa kanyang hindi profesional na ugali. Umaasa rin siya na gagawa si Chen Jin ng isang napakagandang pelikula upang mapanood pa rin ito ng mga tao pagkatapos ng 80 taon. Sa mga sumunod na eksena, pumasok si Z sa kanyang papel kaya labis na nasiyahan si Chen Jing. Sinabi ni Z na gagamitin niya ang kanyang pinakamagandang ngiti upang magpaalam sa kanyang minamahal. Gusto niyang gamitin ang pelikulang ito upang alalahanin si Kilong. At umaasa din siya na makita ni Kilong sa 80 taon ang kanyang pinakamagandang imahe sa pelikulang ito. Pagbalik sa taong 2016 nananatiling nakaangkla si Kilong sa mundong ito. Ayaw niyang mamatay, nagdesisyon siyang mamuhay ng mabuti simula ngayon upang maipagmalaki siya ng lola at ng kanyang ina. Gustong dalhin ni Wang Lin si Wang Siping sa ospital, ngunit humiyaw si Wang Siping sa pagtutol dahil takot siyang mainiksyonan ng pampakalma. Sa sandaling ito, pumunta si Kilong upang hanapin si Wang Lin upang kunin ang natitirang alak ng pamilya. Nang makita niyang malubhang may sakit ang lolo, hiniling ni Wang Lin kay Kilong
na huwag banggitin ang tungkol sa alak ng pamilya sa harap ng kanyang lolo. Ibinigay ni Wang Lin ang alak ng pamilya kay Kilong, at nang malaman niya ang tungkol sa sakit ng lolo, naglipat kaagad si Kilong ng malaking halaga ng pera kay Wang Lin para gamutin ang lolo niya. Sa gabing nag-iinom sila, sinabi ni Kilong kay Wang Lin na si Zaigang ay may fiance na at napakaganda pa ng babae. Hindi naniwala si Wang Lin na may fiance na si Zaigang dahil hindi niya ito sinabi sa kanya kailanman. Bigla niyang naalala na si Zi pala ang babaeng namatay sa sunog na iyon. Dahil sa pag-inom, inatake si Kilong ng hika at nawalan ng malay, kaya nagmadali si Wang Lin na tumawag ng ambulansya. Papunta sa ospital, mahigpit na hinawakan ni Kilong ang kamay ni Wang Lin at patuloy siyang sumisigaw ng pangalan ni Zi. Pagbalik sa taong 1936, sinabi ni Zaigang kay Zi na gusto niyang kanselahin ang kanilang engagement dahil may mahal na siyang iba. Pagkarinig nito, nakahinga ng maluwag si Zi dahil may mahal na rin siyang iba. Gusto ni Zi na lumipat palabas ng Qingyu at handa na rin ang dormitory para sa kanya ng film crew. Gayunpaman, nag-aalala si Zaigang sa kaligtasan ni Zi, kaya pinayuhan niya itong huwag lumipat. Naramdaman ni Zi na walang magawa, si Zaigang ay napakamakaluma at palagi siyang tumututol sa mga gusto niyang gawin. Umaasa siyang palalayain siya ni Zaigang na magiging mas mahusay para sa kanilang dalawa. Pagbalik sa taong 2016 na, nakita ni Wang Siping ang maliit na bote ng alak ng pamilya sa hapagkainan at kukunin na sana niya ito nang dumating si Sun Wei. Inakala ni Sun Wei na si Wang Siping ang may-ari ng gawaan ng alak kaya nag-alok siyang bumili ng alak mula sa kanya. Ang bote ng alak ay may ukit na eksaktong kapareho ng ukit sa jade necklace. Sa sandaling ito, nakatanggap si Sun Wei ng balita na critical si Kilong kaya nagmadali siyang pumunta sa ospital. Napagtanto ni Wang Siping na tiyak na may kinalaman ang bote ng alak sa time travel, kaya tumakbo siya pababa sa bodega ng alak upang maghanap. Sa huli, natagpuan niya ang bote ng alak na nakatago sa ilalim ng sahig na kahoy, ngunit ang alak sa loob ay pinalitan na ni Wang Lin pagdating ni Sun Wei sa ospital. Umalis na si Wang Lin at si Lolo Sun ay nagbabantay sa tabi ng kama ni Kilong. Sa pagkakataong ito, wala pa ring malay si Kilong. Inakala ni Lolo Sun na si Sun Wei ang dahilan ng pagkakasakit ni Kilong kaya sinabihan niya itong magbakasyon muna. Gayunpaman, ayaw umalis ni Sun Wei at nagpumilit siyang hanapin ang alak ng pamilya upang agawin ang mana ng lola. Umuwi si Wang Lin na labis na nalulungkot, hindi niya inasahan na may fiance na pala si Zaigang at umibig na siya sa kanya. Pagbalik sa taong 1936, sumulat si Zaigang sa receipt notebook upang aliwin si Wang Lin at nangako rin siyang babalik upang makita siya pagkatapos niyang ayusin ang lahat. Pagkatapos, kinuha ni Zaigang ang telepono ni Kilong at ipinagpatuloy ang panonood ng video. Sa video, inutusan ni Kilong si Zaigang na protektahan si Zi at sinabi rin niya na ang mga tao ni Huang Bang ay may masamang balak sa Jade. Pumunta si Zaigang sa set ng pelikula at ang kanyang malamig na pag-ugali, mabibigat na salita at kakaibang kilos kumpara kay Kilong ay nagdulot ng pagdududa kay Chen Jin. Iminungkahi ni Chen Jin na si Zi ang gumanap sa pangunahing papel sa In the Mood for Love, ngunit inakala ni Zaigang na napakabulgar ng kwento. Dahil sa pagiging dayuhan ni Zaigang, inakala ni Chen Jin na may multiple personality disorder ito at mayroong dalawang kaluluwa sa katawan niya, sina Zaigang at Kilo. Walang nagawa si Zaigang kundi aminin na mayroon siyang multiple personality disorder at hiniling niya kay Chen Jin na itago ang sikreto. Sina Chen Jin at Zaigang ay naging magkaibigan at dinala pa niya si Zaigang upang maglibot sa set ng pelikula. Pagdating sa set, napagtanto ni Zaigang na ito ang lugar kung saan naganap ang sunog. Sa sandaling ito, si Zi ay nagsasanay kasama ang ibang mga artista. Umaasa si Zi na huwag siyang pigilan ni Zaigang sa pag-arte dahil sa kasalukuyan, hindi lang siya umaarte para bawiin ang si Yulin kundi para sa sarili niyang pangarap at para kay Kilo. Hindi na tumutol si Zaigang sa pag-arte ni Zi. Pumunta siya roon dahil gusto niyang tuparin ang pangako niya kay Kilong na protektahan si Zi. Pinayuhan ni Zaigang si Zi na huwag umalis sa Qingyu dahil kailangan niyang alagaan siya kapalit ni Fang Laoban. Para sa kaligtasan ni Zi at ng lahat sa film crew, determinado si Zaigang na pigilan ang sunog. Pagbalik sa taong 2016 na, nagising si Kilong at naalala ang kwento ni Wang Lin tungkol sa sunog. Dahil sa pag-aalala na baka may masamang mangyari kay Zi, nagmamadali siyang pumunta upang hanapin si Wang Lin para linawin. Pagbalik sa taong 1936, bumalik si Zaigang sa Qingyu at nagkataong nakita si Wang Boliang. Lumabas na naghihintay pala sa kanya si Wang Boliang doon. Nakita ni Xiao Dong ang buong pangyayari. Sinabi ni Wang Boliang kay Zaigang na si Wang Siping ang nagpahamak kay Fang Laoban. Bukod pa rito, nakipagsabwatan din si Wang Siping kay Honzo sa pagbebenta ng armas. Bago iyon, naitala niya ang lahat ng transaksyon na ito sa notebook bilang ebidensya. Unti-unting naniwala si Zaigang kay Wang Boliang at nagduda rin siya na ang paglahok ng Huang Bang sa paglaban sa Hapon ay inayos ni Wang Boliang. Inilabas ni Wang Boliang ang maliit na bote ng alak ng pamilya at umaasang iinumin ito ni Zaigang at pagkatapos ay babalik sa taong 2016 na upang magbigay ng mensahe kay Wang Lin. Nag-aalala si Wang Boliang na baka saktan ni Wang Siping si Wang Lin kapag dumating ito sa bahay ng pamilya Wang. Sa sandaling ito, biglang lumabo ang bote ng alak. Pagbalik sa taong 2016 na, inubos ni Wang Siping ang alak sa bote, ngunit hindi siya makabalik sa nakaraan. Natagpuan ni Wang Lin si Wang Siping sa bodega ng alak.
Nang makita ni Wang Lin na may hawak si Wang Siping na walang lamang bote ng alak, inamin niya na pinalitan niya ang alak. Galit na hiniling ni Wang Siping kay Wang Lin na ibigay ang alak. Binasa ni Zaigang ang sulat na isinulat ni Wang Buliang para sa kanyang apo. Dito lang niya nalaman na si Wang Lin pala ang kanyang apo. Napagtanto ni Zaigang na ang lolo sa bahay ni Wang Lin ay si Wang Siping. Pagbalik sa taong 2016 na, pumunta si Kilong upang hanapin si Wang Lin nang makarinig ng ingay sa bodega ng alak. Nagmamadali si Kilong na tumakbo at nakita niya si Wang Siping na umaatake. Kay Wang Lin, mabilis na itinulak ni Kilong si Wang Siping at lumaban si Wang Siping kaya nag-away sila ni Kilong. Sa gitna ng kaguluhan, nakita ni Wang Siping ang jade na kwintas sa liig ni Kilong. Nang aagawin na sana ni Wang Siping ang jade, biglang huminto ang oras. Lumabas si Zaigang sa kasalukuyan at mabilis na napatumba si Wang Siping. Biglang tumayo si Wang Lin sa harap ni Wang Siping at pinigilan si Zaigang. Sinamantala ito, binunot ni Wang Siping ang kutsilyo at sinaksak si Wang Lin upang iligtas si Wang Lin. Nasaksak si Zaigang sa dibdib ni Wang Siping. Nagtimpi si Zaigang sa sakit at naitaboy si Wang Siping. Nang makita ni Wang Siping na hindi paborable ang sitwasyon, nagmadali siyang tumakas. Nang makita na malubha ang sugat ni Zaigang, gusto siyang dalhin ni Wang Lin sa ospital. Ngunit nagpumilit si Zaigang na gamutin ang sarili at hiniling niya kay Wang Lin na tulungan siyang bendahehan ang sugat. Lumapit si Wang Lin at tinulungan si Zaigang na bendahehan ang sugat. Habang magkalapit sila, biglang may kakaibang damdamin na lumitaw. Hindi napigilan ni Zaigang ang sarili at yumuko upang tingnan ang sugat sa liig ni Wang Lin. Biglang naalala ni Wang Lin si Zi. Kaya itinulak niya si Zaigang at galit na umalis. Pumunta si Zaigang upang hanapin si Wang Lin at ipinakita sa kanya ang sulat na isinulat ni Wang Buliang para sa kanya. Sa sulat, isinalaysay ni Wang Buliang ang buong pangyayari. Dahil sa pagkakataon, naglakbay siya sa oras patungong 1936, naging si Wang Siping ang pinuno ng Huangbang at natagpuan din ang kanyang sekret. Nagdesisyon si Wang Buliang na babalik siya pagkatapos niyang ayusin ang lahat. Pagbalik sa taong 1936, pinatumba ni Kilong si Wang Buliang. Dito niya lang napagtanto na nakarating na siya sa Qingyu at inakala niyang dinala rin niya si Wang Siping dito. Bumangon si Wang Buliang at sinabi kay Kilong ang katotohanan. Dito lang nalaman ni Kilong na nagpalitan ng katauhan sina Wang Siping at Wang Buliang. Lubos na nag-aalala si Wang Buliang sa kaligtasan ni Wang Lin. Sinabi ni Kilong na bago siya naglakbay sa oras papunta rito, si Wang Lin ay ligtas at maayos. Nang malaman na ininom ni Kilong ang alak ng pamilya ni Wang Lin, kaya siya nakarating dito, pinagalitan ni Wang Buliang si Wang Lin dahil hindi niya inalagaan ang alak ng pamilya. Ngunit naisip niya na dahil ininom ni Kilong ang alak ng pamilya ni Wang Lin, nangangahulugan itong siya ang taong nakatadhana para kay Wang Lin. Pinaalalahanan ni Kilong si Wang Buliang na huwag gumawa ng padalos-dalos na kilos dahil magdudulot ito ng butterfly effect. Gayunpaman, inakala ni Wang Buliang na ang pagdating niya rito ay itinakda ng tadhana. Malapit na ang digmaan at gusto niyang mag-ambag para protektahan ang bansa. Ngunit hindi iyon ang naisip ni Kilong. Natatakot siyang ang kanyang mga aksyon ay makakasakit sa iba. Nang umalis si Wang Buliang sa Qingyu, palihim siyang binabantayan ni Naxia Odong at Jiang Shikai. Pumunta si Wang Buliang sa lihim na silid at inilagay ang notebook doon. Ibinigay ito sa kanya ni Zaigang. Pagkaalis ni Wang Buliang, pumunta si Jiang Shikai sa lihim na silid upang tingnan at sa huli ay natagpuan niya ang notebook sa loob ng drawer. Biglang naalala ni Kilong ang kwento ni Wang Lin tungkol sa sunog. Nag-aalala siyang may kinalaman si Zi sa sunog na iyon. Sa sandaling ito, umuwi si Zi at sa ilalim ng liwanag ng buwan ay ipinahayag niya ang kanyang pagkamis kay Kilong. Nang marinig iyon ni Kilong, alam niyang alam na ni Zi ang lahat. Pagbalik sa taong 2016 na, nakatayo si Wang Lin sa cellar at naaalala ang kanyang lolo. Sa pagtingin sa litrato ng pamilya, naalala niya ang kanyang ama. Madalas umalis ang kanyang ama para sa trabaho at isang araw, bigla siyang umuwi na punong-puno ng sugat. Ang jade na kwintas sa liig niya ay nagbigay ng berdeng liwanag. Tumayo si Wang Lin at aksidenteng nabasag ang isang bote ng alak. Narinig ni Zaigang ang ingay at inakala niyang may nangyaring masama kay Wang Lin kaya nagmamadali siyang tumakbo upang tingnan. Sa kabutihang palad, ayos lang si Wang Lin at emosyonal na niyakap ni Zaigang si Wang Lin dahil sa sobrang higpit ng yakap niya, napunit ang sugat ni Zaigang kaya inalalayan siya ni Wang Lin sa silid. Nag-alala si Zaigang na baka bumalik si Wang Siping upang saktan si Wang Lin kaya nanatili siyang matulog kasama niya. Bagamat hindi sila natulog sa iisang kama, ang pagiging magkasama sa isang silid ay nagparamdam pa rin ng hiya kay Wang Lin. Pagbalik sa taong 1936, sinadya ni Kilong na isuot ang damit ni Zaigang. Ginaya niya ang paraan ng pagsasalita at pagkilos nito dahil aalis na siya at ayaw na niyang magduda pa ang iba. Pumunta si Kilong sa ospital upang bisitahin si Fifi. Gusto niyang samantalahin ang pagkakataon na payuhan si Fifi na huwag ng mga anak ng lalaki, ngunit natatakot siyang magdulot ng butterfly effect. Kahit na sinubukan ni Kilong na gayahin si Zaigang, iba pa rin ang paraan ng kanyang pagsasalita at pagkilos. Bumisita si Zi kay Fifi. Sinabi ni Fifi sa kanya na napakakaiba ni Tio Zaigang nitong mga nakaraang araw. Nagulat si Zi nang mapagtanto na nakabalik na si Kilong kaya nagmamadali siyang tumakbo upang hanapin ito. Bagamat labis niyang namimiss si Zi, ayaw ni Kilong na ipagpatuloy niya ang pagkamiss sa kanya, kaya sinadya niyang magpanggap bilang si Zaigang. Pinayuhan siyang kalimutan na si Kilong.
Parang dumilim bigla ang paningin ni Kilong. Nag-aalala si Kilong na may masamang mangyayari kaya sana ay bumalik na si Jigang. Pumunta si Tin kay Kilong sa Qingyu para kausapin siya tungkol kay Jigang at inihayag ang hangarin niyang gumawa ng pelikula tungkol sa multiple personality disorder ni Jigang. Kahit mahirap paniwalaan ang multiple personality para kay Kilong, mas katanggap-tanggap ito kaysa sa time travel kaya hindi na siya tumutol. Pagkatapos, pinayuhan ni Kilong si Tin na huwag nang gawin ang pelikulang In the Mood for Love dahil hindi iyon gawa ni Tin at natatakot siyang lilikha ito ng butterfly effect. Hinantid ni Kilong si Tin sa pinto at habang nakikipag-usap kay Tin, lumitaw ang natatanging mukha ni Kilong. Pagbalik ni Zi, nakita niya at agad niyang napagtanto na si Kilong ang lalaking nasa harapan niya. Hindi niya maintindihan kung bakit ayaw umamin ni Kilong gayong malinaw namang mahal nila ang isa't isa. Hindi napigilan ni Zi ang sarili na tumakbo palapit at yumakap kay Kilong. Gayunpaman, walang awang itinulak siya ni Kilong na sinabing hindi sila nabibilang sa iisang mundo. Para mawala ng pag-asa si Zi, sinadya ni Kilong na magbitaw ng mga masasakit na salita. Sinasabing naglalaro lang siya noon. Hindi naniwala si Zi na walang nararamdaman si Kilong para sa kanya, kaya inilabas niya ang pulseras at hinarap siya. Giit ni Kilong na isa lang itong walang kabuluhang regalo at balak niyang itapon ang pulseras. Inagaw ni Zi ang pulseras at tumakbong masakit ang kalooban papasok sa silid. Sa mga madilim na araw noon, palaging nandyan si Kilong para protektahan at mahalin siya. Ngayon lang niya nalaman na isa lang itong kasinungalingan, kaya napaiyak si Zi. Nakita ni Kilong ang kalagayan niya mula sa labas ng pinto at lalo siyang nasaktan. Gusto niyang pumasok at aliwin si Zi, ngunit pinigilan niya ang damdamin. Labis ang pagod ni Kilong, ayaw na niyang manatili pa roon. Sumulat siya sa cookbook at hiniling kay Jigang na bumalik agad sa tabi ng kanyang asawa bago niya ito ipadala. Pagbalik sa 2016 na, galit si Lin kay Jigang dahil sa nangyari kay Zi. Pinagalitan siya dahil hindi siya nagsusulat ng diary sa cookbook. Naalala ni Jigang na nagsulat siya ng mga salita ng pag-alo para kay Lin. Kinuha ni Lin ang cookbook. Nakita ang sulat kamay ni Kilong at dali-dali niyang pinunit ang pahina. Dinalhan ni Lin ng gamot si Jigang, pinainom at sinabing bumalik na siya pagaling. Gayunpaman, ayaw pang bumalik ni Jigang. Gusto niyang ayusin muna ang issue ni Siping bago siya bumalik ng panatag. Pagbalik sa 1936, nakita ni Honzo ang kanyang secret manual at nahuli niya rin si Boss Fang. Gayunpaman, kalahati ng manual ay sinunog na ni Boss Fang. Kaya, pinilit ni Honzo si Boss Fang na sabihin ang sikreto ng Jadete. Nang makita ni Bole ang nanasa panganib si Boss Fang, hinimok niya si Honzo na patawarin si Boss Fang dahil alam niya ang sikreto ng Jadete. Pagbalik sa 2016 na, ibinigay ni Siping ang peking alak kay Wei at bilang kapalit, hiniling niya kay Wei na bilhin ang inabandonang bahay ni Huangbang. Pumunta si Siping sa inabandonang bahay, nakita niya ang larawan ng mga henerasyon ng gang leaders ng Huangbang at natuklasan niyang kasama rito ang larawan ni Shikai. Kung gayon, si Shikai ay naging gang leader din ng Huangbang. Nakita ni Siping ang kanyang secret manual sa inabandonang bahay. Ang manual na ito ay naglalaman ng napakalinaw na tala tungkol sa family heirloom wine. Pagkatapos, binuksan ni Siping ang secret passage at kinuha ang mga nakatagong baril. Dinala naman ni Wei ang bote ng alak kay Son. Ngayon, nakita na niya ang family heirloom wine, kaya may karapatan na siyang magmana ng ari-arian ng kanyang lola. Gayunpaman, nagdududa si Son na hindi iyon ang heirloom wine, kaya nagpunta sila ni Wei sa Wang family winery para linawin. Nagtimpla si Li ng gamot na alak para kay Jigang. Gusto niyang inumin niya ito para mabilis gumaling ang sugat. Dumating si Wei at Son sa winery sa sandaling iyon at natakot si Li na mabunyag si Jigang. Kaya, itinago niya siya at lumabas para salubungin sila. Ipinakita ni Son ang bote ng alak kay Lin, hinihiling na kumpirmahin niya kung totoo iyon. Sinabi ni Wei na ang bote ng alak na iyon ay ibinigay sa kanya ng lolo ni Lin, doon lang nalaman ni Lin na gawa ito ni Siping. Sinabi ni Lin na hindi iyon ang heirloom wine, sinasabing pinalitan niya ang alak sa loob. Si Siping ay may Alzheimer kaya siya nagsasalita ng kalokohan. Gayunpaman, hindi naniniwala si Son na nagka-amnesia si Siping. Ipinakita ni Lin ang sugat sa liig niya, sinabing si Siping ang umatake sa kanya noong siya ay inatake. Ibinigay ni Lin kay Son ang natitirang heirloom wine. Binigyan siya ni Kilong ng pera bilang kapalit, kaya kailangan niyang ibigay sa kanila ang alak. Gayunpaman, nagdududa si Wei na hindi rin iyon ang heirloom wine. Iminungkahi ng abogado na dalhin ang alak at hintayin si Lola na magising upang makumpirma niya. Pagkaalis ni Son, nagutom si Lin kaya umorder siya ng fried chicken at naghanda ng hapunan kasama si Jigang. Gayunpaman, nang kunin ni Lin ang fried chicken, biglang dumating si Siping na may dalang baril. Binaril ni Siping si Jigang, mabuti na lang at mabilis siyang nakaiwas. Pagkatapos, tinakot ni Siping si Lin na ibigay ang heirloom wine. Walang magawa si Lin kaya ibinigay niya ang natitirang heirloom wine kay Siping. May alak na si Siping, pero gusto pa rin niya ang jadate necklace na nasa liig ni Jigang. Para iligtas si Lin, kinailangan ni Jigang na ibigay ang jadate kay Siping.
Uminom si Siping ng heirloom wine dahil gusto niyang bumalik sa nakaraan. Nang hindi siya nakatingin, inagaw ni Lin ang Jadete. Sa pag-aalala na mapanganib si Lin, dali-dali siyang hinila ni Jigang, at sa sandaling iyon, biglang huminto ang oras. Lihim na hinimatay ni Bo Liang ang gwardiya ni Boss Fang, iniligtas siya, at ipinaliwanag na pinalitan niya si Siping. Plano ni Bo Liang na dalhin si Boss Fang sa Hong Kong upang makaiwas sa panganib. Bago umalis, hiniling ni Boss Fang kay Bo Liang na pumunta sa kuweba bago ang Ningxiang Waterfall para tingnan kung may sikreto doon tungkol sa Jadete. Pagbalik niya, dinakip si Bo Liang ni Honzo. Pilit siyang tinanong ni Honzo kung nasaan si Boss Fang. Ngunit mariing sinabi ni Bo Liang na wala siyang alam. Kaya, pinahirapan siya ni Honzo at ikinulong. Noong 2016 na, pagkatapos uminom ng alak, bumalik sa nakaraan si Siping. Sa kabutihang palad, ligtas at maayos pa rin sina Jigang at Lin. Mahigpit na niyakap ni Jigang si Lin sa takot na baka ibalik siya ni Siping sa nakaraan. Ngunit itinulak siya ni Lin, hinaharap siya tungkol sa pagtatago ng nangyari kay Z. Ipinaliwanag ni Jigang na kinansela na niya ang kasunduan nilang magpakasal ni Z. Sa sandaling ito, nagising si Bo Liang, nagpalit sila ni Siping ng pwesto at bumalik sa kasalukuyan. Ikinuwento ni Bo Liang kay Jigang ang tungkol kina Boss Fang at Honzo, kaya nag-alala si Jigang para kay Boss Fang. Napansin ni Bo Liang ang pag-ibig ni na Jigang at Lin, ngunit hindi si Jigang sa kasalukuyan, kaya paano sila magpapatuloy ni Lin? Nais ni Jigang na manatili sa time-space na ito. Sa tabi ni Lin, ngunit naniniwala si Bo Liang na hindi maaaring labagin ang batas ng time-space dahil ang ama ni Lin ay nakaranas din ng masama dahil dito. Kinaumagahan, pagkatapos iwanan ang liham kina Jigang at Lin, umalis si Bo Liang papuntang Ningxiang. Nagpasya siyang pumunta roon upang matuklasan ang sikreto ng Jadete. Sa liham, pinayuhan ni Bo Liang si Jigang na kailangang hintayin niya ang kanyang pagbabalik bago bumalik sa nakaraan. Noong 1936, pagbalik sa nakaraan ni Siping, bigla siyang lumitaw sa kulungan. Lubos siyang nagulat sa lahat at di nagtagal, dinakip din si Boss Fang at dinala doon. Matagal nang nagdududa si Honzo kay Bo Liang kaya nagpadala siya ng tao para subaybayan siya at dinakip niya si Boss Fang. Nang makita ni Siping ang Jadete pendant sa liig ni Boss Fang, gusto niya itong kunin agad. Tumanggi si Boss Fang na ibigay at nagsimula silang magbuno. Narinig ng gwardiya ang ingay kaya pumasok siya para tingnan. Sinamantala ni Siping ang pagkakataon, binunot niya ang baril, binaril ang gwardiya at si Boss Fang at tumakas. Dumating ang mga Hapones sa film town at sinunog ang lahat ng pelikulang ginawa ng film company na hindi pabor sa kanila. Sinubukan ni Tin na pigilan sila ngunit walang awa siyang binugbog. Nang marinig ni Kilong ang balita, pumunta siya sa film town para dalawin si Tin, ngunit nalaman niyang nawawala si Z. Lihim na dinala ni Xiaodong ang bangkay ni Boss Fang palabas at hinanap si Z. Nang makita ni Ziyi na patay na ang kanyang ama, labis siyang nalungkot at ayaw niyang ilibing ito kaagad. Ngunit kung hindi ito ililibing at matutuklasan ni Honzo, mas magiging magulo ito. Ibinunyag ni Xiaodong kay Ziyi na si Siping ang pumatay kay Boss Fang. Nang bumalik si Siping sa secret room para kunin ang kanyang gamit, pumasok si Shikai. Napagtanto ni Siping na pinagtaksilan siya ni Shikai. Ngunit inakusahan naman ni Shikai si Siping ng paglabag sa kasunduan at inilabas ang notebook. Hinarap ni Shikai si Siping tungkol sa kanyang mga plano kay Honzo, kaya nalito si Siping. Pagkatapos, sinundan ni Honzo si Shikai papasok sa secret room. Nang makita ito, binuksan ni Siping ang secret passage at tumakas dala ang kanyang manual. Sinigawan ni Honzo si Shikai dahil hindi niya nahuli si Siping, ngunit sinisi naman ni Shikai si Honzo dahil sa sarili nitong pagpasok sa secret room. Gayunpaman, ang secret room na ito ay para lamang sa mga pinuno ng Huangbang. Ngayong patay na si Boss Fang at tumakas na si Siping, nagpa siya si Honzo na dakpin si Ziyi para tanungin, dahil siya ang anak ni Boss Fang. Pagkatapos ilibing ang kanyang ama, pinayuhan ni Xiaodong si Ziyi na umalis agad sa Shanghai dahil baka mapanganib siya. Pagkaalis ni Xiaodong, pumunta si Shikai kay Ziyi, binigyan siya ng train ticket at hinikayat siyang umalis sa Shanghai. Ngunit hindi nagpasalamat si Ziyi, bagkus sinisi pa niya si Shikai dahil sa pagpatay sa kanyang ama. Sa sandaling iyon, dumating si Kilong. Narinig niya kay Xiaodong na pumanaw ang ama ni Ziyi kaya pinuntahan niya ito para aliwin at yakapin. Bagaman di gusto niyang makasama si Kilong, itinulak niya ito dahil ayaw niya siyang madamay. Sa sobrang emosyon, biglang nanghina at nawalan ng malay si Ziyi. Nang makita niya ito, nasaktan din si Kilong. Gusto lang niyang manatili sa tabi niya para alagaan siya. Noong 2016 na, naghanda si Jigang ng masarap na hapunan para kailin sa sandaling iyon. Biglang nahulog ang papel na pinunit niya. May lumitaw na karagdagang linya ng teksto sa papel. Ibinunyag nito na nagpasiya si Kilong na hindi na babalik dahil kay Ziyi at plano niyang makipagpalitan kay Jigang upang manatili sa kasalukuyan magpakailanman. Kinabukasan, nakipag-date si Jigang kay Lin. Lumabas na noong gabing iyon, nalasing si Lin at sinisi si Jigang dahil sa hindi niya pagiging seryoso at hindi paglalaan ng oras para makipag-date. Kaya, maingat na naghanap si Jigang ng mga masayang lugar at dinala si Lin sa bike ride. Gayunpaman, labis na napagod si Lin sa pagbibisikleta at hindi siya interesado sa ganitong uri ng libangan. Sa huli, nakatulog pa siya dahil sa pagod. Nang makita ito, hinayaan ni Jigang na matulog si Lin sa kanyang hita at maingat siyang inalagaan.
Noong 1936, tulog pa rin si Zi at palaging nasa tabi niya si Kilong upang alagaan siya. Nang magising si Zi at makita si Kilong sa tabi niya, nakaramdam siya ng init at saya dahil napagtanto niyang kasinungalingan lang ang mga sinabi niya noon na hindi niya ito gusto. Sa sandaling iyon, seryosong nagpropose si Kilong kay Zi, nangangakong mananatili sa tabi niya magpakailanman. Nais ni Kilong na manatili sa tabi ni Zi at pumayag naman ito agad. Matagal na niyang mahal si Kilong at nagpasya siyang magpakasal sa kanya ngayong gabi. At sa gabing iyon, kapwa Kilong at Zi ay nakadamit ng elegante. Kahit walang bisita, masaya pa rin sila. Noong 2016 na, ipinaliwanag ni Jigang kay Lin na pagkatapos niyang ayusin ang issue sa sunog, babalik agad siya at maglalaan ng oras para sa kanya, babawi sa mga napalampas na date. Sa ilalim ng buwan, matamis na naghalikan ang dalawa dahil para sa kanila, ang makasama ang isa't iisa ang pinakamasaya. Ngunit bigla, nagpalit sina Jigang at Kilong pabalik. Noong 1936, nabigo si Zi nang makita si Jigang sa harap niya. Sinadya niyang painumin ng heirloom wine si Kilong dahil nag-aalala siya na mapanganib ito para kay Kilong kung mananatili pa siya roon. Noong 2016 na, nahulaan ni Kilong na dahil sa ininom niyang alak ni Zi kaya sila nagkapalit ni Jigang. Gayunpaman, ibinigay na ni Lin ang natitirang alak kay EMD Sun, kaya nasa kanya na ang nag-iisang bote. Gustong bumalik ni Kilong para kunin ang alak kay EMD Sun upang makabalik siya. Ngunit pinigilan siya ni Lin, sinabi niya na may mahalagang bagay si Jigang na kailangang tapusin at pinayuhan niya si Kilong na maghintay ng ilang araw. Sa huli, isiniwalat ni Lin ang katotohanan tungkol sa sunog at nabumalik si Jigang upang pigilan ang trahedya. Pagkarinig nito, agad na tumakbo si Kilong sa ospital dahil alam niyang nasa panganib si Zi. Sa sandaling ito, gising na si Lola at tinitingnan niya kung alin ang tunay na heirloom wine. Nagmakaawa si Kilong kay Lola na ibigay sa kanya ang heirloom wine. Ngunit itinapon ni Lola ang lahat ng alak. Alam niya na iyon ang tunay na heirloom wine at alam niya rin ang epekto nito. Ngunit hindi niya inaasahan na umibig si Kilong kay Zi. Ayaw niyang bumalik si Kilong at ayaw din niyang magpatuloy pa siyang malagay sa panganib. Sa kabila nito, nagpumilit pa rin si Kilong na bumalik sa nakaraan. Tumakbo siya kay Lin sa pag-asang makahanap ng heirloom wine. Ngunit wala nang natirang bote sa winery. Noong 1936, pumunta si Tin sa King Yu para hanapin si Zi. May dala siyang bagong script at umaasa siyang lalahok si Zi. Lubos na nasiyahan si Zi sa script kahit alam niyang may mga mensahe ito laban sa Hapon. Namumutok na sa kasamaan ang mga Hapon sa China at gustong gamitin ni Tin ang pelikula para tutulan ang kanilang pang-aapi. Nagpasya si Zi na tanggapin ang alok na gawin ang pelikula, hindi lang para sa kanyang ama, kundi para rin sa bansa at sa mga kababayan. Noong 2016 na, nanatili si Kilong sa bahay ni Lin, umaasang may iiwanan sina Jigang at Zi na impormasyon sa notebook. Nang malaman ni Bolei ang nanamatay si Boss Fang, labis siyang nanghinayang dahil kay Zi at naisip niyang kaya niya sana itong nailigtas. Determinado si Kilong na bumalik para kay Zi, para sa bansa, at kahit pa kailangang baguhin ang kasaysayan, gagawin niya ang lahat para pigilan ang trahedya. Pagkatapos, natuklasan ni Kilong na nag-iwan ng impormasyon si Jigang sa cookbook. Sa panahong ito, nag-aaral at nag-i-edit pa rin ng script sina Zi at Tin, habang si Fei Fei ay opisyal ng inampon ni Aref Zhu at si Jigang ay palaging nasa tabi nila. Sa sandaling naayos na ang issue sa sunog, babalik na si Jigang kay Lin bigla, natagpuan ni Bolayang ang isang maliit na bote ng heirloom wine sa drawer ng kanyang silid. Lumabas na ito pala ang lihim na iniwan ni Jigang noon. Noong 1936, sa araw ng sunog, abala si Tin at Zi kasama ang iba pa sa set. Narinig ni Jigang na ang sunog ay nagsimula nang bumagsak ang kalan na nagdulot ng mabilis na pagkalat ng apoy. Upang pigilan ito, tumakbo si Jigang sa set at hiniling sa lahat na patayin ang lahat ng kalan. Dinakip ni Honzo si Director Gao. Pinipilit siyang ibunyag ang nilalaman ng pelikula ni Tin. Sa ilalim ng panggigipit at panunukso ni Honzo, sa wakas ay isiniwalat ni Director Gao ang impormasyon tungkol sa pelikulang anti-Hapon. Napansin ni Jigang na nawawala si Director Gao, kaya dali-dali siyang lumabas para hanapin ito. Pagbalik niya, nakita niyang nasusunog na ang set at nakakandado ang pinto. Lahat ng ito ay inayos ni Honzo. Sinira ni Jigang ang pader para makagawa ng daanan palabas upang makatakas ang lahat ng nasa loob. Gayunpaman, hindi niya nakita si Zi at nalaman niya na pumasok siya at si Tin sa loob upang kunin ang film reel. Dali-daling bumalik si Jigang para hanapin si Zi, ngunit magulo ang lugar at malaki ang apoy. Hindi niya makita sina Zi at Tin. Sa tulong ni Jigang, hirap na nakatakas sina Tin at Zi at sa kabutihang palad, walang nasaktan sa sunog. Noong 2016 na, nagbago ang balita tungkol sa sunog. Sa pagkakataong ito, walang nasugatan. Gayunpaman, pagkatapos noon, may lumabas na isa pang balita tungkol sa pagpatay kay Tin, na nagsasabing binaril siya hanggang mamatay sa pantalan noong gabing iyon at may mga bangkay din ng isang lalaki at isang babae sa tabi.
Nag-alala sina Kilong at Lin na baka nasawi rin sina Jigang at Ziyi. Ngunit wala na silang alak para makabalik at iligtas sila, kaya maaari lang silang umasa na hindi sila pupunta sa pantalan. Noong 1936, nagkasama sina Jigang at Ziyi sa pantalan. Doon lang naintindihan ni Ziyi na alam na ni Jigang ang tungkol sa sunog kaya naisalba niya sila sa oras. Tiniyak ni Jigang na hanggang iligtas si Ziyi, babalik siya kay Lin noong 2016 na. Gusto ni Kilong na bumalik para iligtas si Ziyi, ngunit wala na silang alak. Sa sandaling iyon, inilabas ni Boleang ang bote ng alak na iniwan ni Jigang at pinayuhan si Kilong na huwag baguhin ang tadhana. Gayunpaman, mabilis na ininom ni Kilong ang alak dahil para kay Ziyi, wala na siyang kinakatakutan. Noong 1936, sumakay na si Jigang at ang iba pa sa bangka, ngunit naghihintay na ang mga tauhan ni Honzo. Sa sandaling ito, nagpalit ulit sina Kilong at Jigang. Agad na tinawag ni Kilong sina Ziyi at Tin at pinatakbo sila. Agad na humabol ang mga tauhan ni Honzo. Alam ni Tin na hindi sila makakatakas kaya ibinigay niya ang film reel kay Kilong at bumalik para iligaw sila. Kaya, nakatakas sina Kilong at Ziyi. Ngunit sa kasamaang palad, nakita si Tin ni Honzo at nasawi. Noong 2016 na, nagbago ulit ang balita. Patay na si Tin sa pantalan, ngunit nakatakas sina Kilong at Ziyi. Nag-aalala si Jigang na baka hindi maprotektahan ni Kilong si Ziyi ng ligtas, kaya gusto niyang inumin ang huling bote ng alak para makabalik at iligtas siya. Gayunpaman, pinigilan siya ni Lin dahil ito na ang huling heirloom wine. Ayaw niyang mapanganib si Jigang at natatakot din siyang hindi na ito makakabalik. Isa pa, naniniwala siyang gagawin ni Kilong ang lahat para protektahan si Ziyi. Noong 1936, narinig ni Fei Fei na nasa panganib sina Jigang at Ziyi kaya dali-dali siyang nagtungo sa Qingyu para tingnan at nagkataong nakita niya si Siping. Gusto ni Siping ang jade pendant ni Jigang kaya dinukot niya si Fei Fei para gamitin siyang bihag at takutin si Jigang. Plano ni Kilong na sumakay ng tren paalis ng Shanghai, kasama si Ziyi, ngunit napansin niyang nandun na ang mga tauhan ni Honzo sa tren. Dali-dali silang umalis sa istasyon at nagtago sa isang maliit na bahay tuluyan. Nalungkot si Ziyi sa pagkamatay ni Tin at hinikayat niya si Kilong na bumalik sa kasalukuyan dahil ayaw niyang malagay ito sa panganib dahil sa kanya. Ngunit malumanay siyang inalo ni Kilong na magpahinga at iginiit na mananatili siya sa tabi niya anuman ang mangyari. Pagkatapos magpahinga ni Ziyi, dinala agad ni Kilong ang film reel sa labas, balak niya itong ibigay sa isang taong mapagkakatiwalaan upang patuloy ang gawa ni Tin. Sa daan, nagkataon siyang nakakita ng batang nagbebenta ng dyaryo, si Qiang, kaibigan ni Fei Fei. Ipinaalam ni Qiang kay Kilong na dinukot ni Siping si Fei Fei at humingi si Siping ng kondisyon na siya lang ang pupunta para iligtas siya. Nang dumating si Kilong, tinakot siya ni Siping at hiniling na ibigay ang jade pendant. Habang nag-aalangan si Kilong, biglang binaril siya ni Siping. Sinamantala ni Fei Fei ang pagkakataon at tinulak ang kamay ni Siping, kaya lumihis ang bala at tumama sa braso ni Kilong. Malakas na itinulak ni Siping si Fei Fei sa lupa at nawalan siya ng malay. Itinaas ni Siping ang baril para barilin ulit si Kilong. Ngunit sa sandaling iyon, dumating si Ziyi at itinulak si Kilong, kaya tumama ang bala sa dibdib niya. Bumagsak si Ziyi at masakit na sumigaw si Kilong. Hindi pa rin bumitaw si Siping, itinaas niya ulit ang baril at binaril si Kilong sa dibdib. Nang kukunin na ni Siping ang jade pendant sa liig ni Kilong, biglang dumating si Shikai, pinatay si Siping at kinuha ang kanyang manual. Pagkatapos bumalik, umamin si Shikai kay Honzo na pinatay niya si Siping. Hinarap ni Honzo si Shikai tungkol sa kinaroroonan ng manual, ngunit naglabas naman ito ng isang notebook na naglalaman ng tala tungkol sa pagbebenta ni Honzo ng baril ng hapon sa Huangbang sa Northeast. Tumanggi si Honzo na magpaliwanag at pinagdudahan niya si Shikai na isa lang siyang alipin ng mga hapon. Nang mainsulto, nagalit si Shikai at binaril si Honzo hanggang mamatay. Noong 2016 na biglang nawalan ng malay si Boleang. Nang tatawag na si Lin ng ambulansya, bigla siyang nagising at nakita niyang nagbago na ang kulay ng jade pendant sa liig niya at naging pula ito. Biglang sumuka ng dugo si Boleang at sinabing patay na si Siping at malapit na rin siyang mawalan ng buhay. Sa sandaling iyon, bigla ring bumagsak si Jigang. Noong 1936, itinapon si Kilong na kritikal ang kondisyon sa harap ng ospital at agad siyang dinala ng mga doktor sa emergency room. Gayunpaman, nang maghahanda na silang operahan siya, nagpalit ulit sina Kilong at Jigang. Noong 2016 na, dinalaw ni Lin si Kilong sa ospital at unti-unting gumaling ang kanyang kalusugan. Lumabas na sa kritikal na sandaling iyon, pinainom ni Lin si Jigang ng heirloom wine upang makipagpalitan kay Kilong at maibalik siya sa kasalukuyan. Dahil mas kumpleto ang mga modernong kagamitang medikal, nailigtas si Kilong. Gayunpaman, nangangahulugan din ito na maghihiwalay na sina Lin at Jigang magpakailanman. Bumalik si Lin sa Wang family home at malabo niyang naaalala ang tagpo kung saan sila nag-iinuman at nag-uusap ni Jigang. Ngunit ngayon, wala na silang dalawa. Sa pagluha, labis niyang namimiss sina Jigang at ang kanyang lolo at lalong naramdaman niya ang matinding kalungkutan, halos hindi na niya kayang tiisin. Noong 1936, bumalik si Jigang sa Qingyu ng mag-isa. Nag-iisa na lang siya ngayon doon. Kinuha niya ang larawan nila ni Lin at umiyak habang namimiss niya ito. Isinulat ni Jigang ang pagkamiss niya kay Lin sa cookbook. Pakiramdam niya lay walang kabuluhan ang buhay nang wala ito sa tabi niya. Ngunit para makalaya si Lin sa nakaraan, sinunog ni Jigang ang cookbook. Ayaw niyang patuloy siyang magdusa dahil sa kanyang pagkamatay.
pagkawala. Noong 2016 na, nagulat si Lin nang biglang masunog ang notebook. Ngunit napagtanto niya na gawa iyon ni Jigang. Umiyak siya ng masakit, hindi niya maintindihan kung bakit sinunog ni Jigang ang notebook. Pinutol ang koneksyon nilang dalawa. Noong 1936, ipinadala ni Jigang ang kanyang jade pendant kay Fei Fei. Kaya napaluha siya dahil inakala niyang may masamang nangyari kay Jigang. Kasabay nito, pinalitan ni Empress Zhao ang pangalan ni Fei Fei at ginawa itong Legion at dinala siya palayo sa Shanghai. Noong 2016 na, pumanaw ang lola ni Kilong dahil sa sakit, kaya labis na nalungkot si Kilong at ang pamilya Sun. Pagkatapos ng libing, minana ni Kilong ang ari-arian ng kanyang lola at nagtungo sa Wang family home para hanapin si Lin. Pahihintulutan si Lin na umalis, ngunit habang nag-impact, nakita niya ang mga larawan na iniwan ni Boliang na tila naugnay sa Jadete. Ibinigay ni Lin ang jade bracelet kay Kilong na nakita niya sa mga gamit ng kanyang lolo at lumabas na ito ang regalo na ibinigay ni Kilong kay si noon. Nagpasiya si Kilong na umalis sa Shanghai at gusto niyang gumawa ng isang bagay para kay Lin bago siya umalis. Gayunpaman, ang gusto lang ni Lin ay ang jade pendant na nasa lig niya. Ang jade pendant na iyon ay orihinal na kay Jigang. Kinuha iyon ng kanyang lola mula sa kanya at ibinigay kay Kilong. Ibinigay niya ang jade pendant kay Lin at pinayuhan siyang kalimutan ang nakaraan at umalis si Lin ng nag-iisa. Pagkatapos matanggap ang mensahe ni Lin, dali-daling nagpunta sina Irene at Dingding sa Wang family home, ngunit umalis na siya at iniwan ang kanyang mga gamit sa kanila. Ayon sa impormasyon sa larawan, nagtungo si Lin sa Ningxiang Waterfall, kung saan kinuha niya ang tatlong jade pendant, isa kay Kilong, isa sa kanyang lolo, at isa na itinago ng kanyang ama. Ayon sa mga dokumentong nakolekta ng kanyang lolo, hanggang may sapat siyang tatlong jade pendant, makakarating siya sa lugar na gusto niya, anuman ang pagpapalit ng katawan. Noong 1936, isinara ni Jigang ang King Yu at aalis na sana, nang biglang lumitaw si Lin. Emosyonal na niyakap siya ni Jigang, na pagtanto niyang nagtagumpay si Lin. Ginamit niya ang kapangyarihan ng jade pendant para bumalik sa tabi niya. Noong 2017, bumalik si Kilong sa Shanghai, at nagulat na makita ang larawan ni Tin at Ziyi sa isang poster sa sinehan. Lumabas na ngayon ang ika-negatibo 85 anibersaryo ng pagkamatay ni Tin at napanatili pa rin ang kanyang mga gawa, kaya si Ziyi ay naging isang bituin din sa pelikula. Pumasok si Kilong sa sinehan para panoorin ang pelikula na ginawa ni Ziyi at umapaw ang lungkot kaya napaiyak siya. Pagkatapos, nagpunta si Kilong sa Commercial Street at nakita niyang halos pareho pa rin ang kalye tulad noong 1936 at naroon pa rin ang King Yu Restaurant. Nang pumasok siya sa King Yu, nakita niya ang isang larawan ni Lin at Jigang na magkasama sa dingding. Sa sandaling ito, isang babae ang lumapit kay Kilong at kamukhang-kamukha niya si Lin, siya ang apo ni Lin at Jigang. Ibinigay niya kay Kilong ang isang liham na sinasabing iyon ang mensaheng iniwan ni Lin para sa kanya. Sa liham, isinalaysay ni Lin na nakita na niya si Jigang at ibinalik kay Kilong ang isang buong jadete na pinagsamang 3 piraso ng jade na dating hawak nila. Noong 1936, unang nagkita si Tin at Ziyi sa tren. Naakit si Tin sa kagandahan ni Ziyi at alam niyang siya ang inspirasyon niya sa pagsulat. Sa sandaling ito, dumating si Kilong at inakala ni Ziyi na si Jigang siya, kaya malugod niya siyang binati. Sinabi ni Kilong na tawagin siya nitong Long Ilay at dahan-dahan niyang isinuot ang jade bracelet sa kamay nito. Nangako na mula ngayon ay magsasama na sila magpakailanman, at dito na nagwakas ang buong kwento.